Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 11 hanggang 20. Kabanata 11 utos na paghabol sa kaluluwa sa lungguhit 1. Kuya, sa opisina ng manager ng Copper Sparrow Pavilion, ang mukha ni Aaron Jackson ay namumula sa tuwa. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig, at ang kanyang mga kalamnan ay mahigpit. 3 taon, naging mahirap ang trabaho. Umupo si Julius Reed sa sofa, tahimik na nagsisindi ng sigarilyo. Habang unti-unting tumataas ang usok, sumandal siya sa sofa at nagtanong, ang Black Bear ng North City, kilala mo ba siya? Black Bear, alam ko. Tumango si Aaron Jackson, kamag-anak siya ni Queens Kensington. This past few years I found him troublesome, kaya hindi ko na siya inistorbo. Kuya, bakit bigla-bigla na lang siya dinala? Ngayon, isang tao sa residential area ang sumubok na kumilos sa akin. Napabuga ng usok si Julius Reed at walang pakialam na sinabi, ang tao sa likod nito, si Black Bear. Ano? Biglang nanginig ang katawan ni Aaron Jackson. Kuya, hindi ka naman nasaktan di ba? Pagkatapos magsalita, umiling siya, sa iyong kakayahan, paano kanya nagawang saktan? Ayokong maabala ang hipag mo. Inihagis ni Julius Reed ang upos ng sigarilyo sa lupa at marahang itinatak ito. 3 taon na ang lumipas, sana, hindi kalawangin ang matalas mong espada. Pagkasabi nito ay tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Kuya, samahan kita. Naikuyom ni Aaron Jackson ang kanyang mga kamao at humakbang palapit. Hindi na kailangan. Si Julius Reed, na nakatalikod sa kanya, ay nagtaas ng kamay. Tumakbo siya palayo, gaya ng pagdating niya. Way. Habang pinagmamasdan ang papalayong figure ni Julius Reed, huminga ng malalim si Aaron Jackson, basang-basa na ang likod. 3 taon na ang nakalilipas, pagkatapos ng insidenteng iyon, nawala ang lahat ng alaala ni Julius Reed. Upang protektahan siya, si Aaron Jackson ay sumugod sa Gonzales City magdamag, na nanumpa na bantayan ang kaligtasan ni Julius Reed sa kanyang buhay. Ngayong araw, sa wakas ay hinintay niyang magising si Julius Reed, ang totoong dragon na ito. Nangunguna sa tigre, sigaw ni Aaron Jackson. Kuya, itinulak ang pinto, at pumasok ang dominating tiger kasama ang isang grupo ng mga tao. Ngayon lang, ang mga kaganapan ngayon, sana ay makalimutan ninyo silang lahat. Malamig na sabi ni Aaron Jackson. Naiintindihan. Sabay-sabay na sagot ng karamihan. Kunin mo ang iyong mga tauhan at sumunod ka sa akin sa hilagang lungsod. Habang nagsasalita si Aaron Jackson, sumilay sa kanyang mga mata ang isang pahiwatig ng pagpatay na layunin. Ang mga nang-ahas na hawakan si Julius Reed ay hindi dapat payagang mabuhay. Kuya, hayaan mo akong hawakan ito sa aking sarili. Ang nangingibabaw na tigre, na sinundan si Aaron Jackson sa loob ng 3 taon, ay natural na alam kung ano ang gustong gawin ng iba. Ang bagay na ito, dapat kong hawakan ng personal. Naglakad si Aaron Jackson sa desk at kumuha ng card sa may pen holder. Nang ibabaw ang mga pupils ng tiger, isang mahinang panginginig sa kanyang puso. Ang card na iyon ay tinawag na Soul Chase Order, isa sa mga malupit na pamamaraan ni Aaron Jackson, na hindi nagamit sa loob ng 2 taon. Kapag nailabas na ang Soul Chase Order, kahit tumakas ka hanggang sa dulo ng mundo, kukunin pa rin ang buhay mo. 3 taon na ang nakalipas. Noong unang dumating si Aaron Jackson sa Gonzales City, ginamit niya ang Soul Chase Order para takutin ang hindi mabilang na tao. Sa ngayon, 7 Soul Chase Order ang nailabas, at sa 7 taong ito, wala ni isa ang nakaligtas sa kalahating araw. Ang Gonzales City ay marahil ay masyadong mapayapa sa loob ng mahabang panahon. Inilagay ni Aaron Jackson ang Soul Chase Order sa bulsa ng kanyang jacket at naglakad palabas ng opisina. Bagamat hindi gaanong nagsalita si Julius Reed, medyo malinaw na ang kanyang saloobin. Lahat ng mga nagtangkang magdulot ng pananakot kay Keller Radcliffe ay dapat mabura sa mundong ito.
Kuwait. Brother Bear, kailangan kong pasalamatan ka sa trabaho ngayon. Sa loob ng Shengtian Bar sa North City, nakaupo si Otis Radcliffe sa tabi ng isang kalbong lalaki. Kahit nasa liwanag ng araw, ang Shengtian Bar ay abala pa rin sa mga tao. Narito ang iyong bayad, 200,000. Inilabas ni Otis Radcliffe ang isang card mula sa kanyang dibdib at marahang itinulak patungo sa kalbong lalaki. Black Bear ang tawag ng kalbong lalaki, may ibang identity siya, isa sa mga katulong ni Queen's Kensington. Dahil talaga sa suporta niya kay Queen's Kensington kaya walang nang-ahas na gumawa ng gulo sa Shengtian Bar. Bro, masyado kang magalang. Magkaibigan tayo, no need for such formalities in the future. Habang sinasabi niya ito, nakangisi pa rin si Black Bear at isinilid ang bank card sa kanyang bulsa. Markang Paywa. Ang isang strike na nagkakahalaga ng 200,000 sa bawat pagkakataon, ang ganitong uri ng deal ay literal na isang pay na bumabagsak mula sa langit. Kahit na ang kapatid mo ay kailangang tamaan, siguradong walang awa si Otis Radcliffe. Talagang minamaliit ng Black Bear si Otis Radcliffe, ngunit sinong tatalikuran ang pera? Ang pagbanggit lang nito ay nagagalit na ako. Habang nagngangalit ang mga ngipin, sinabi ni Otis Radcliffe, ang moldite na babaeng iyon, at si Julius Reed, hindi nila mapapawi ang galit ko kahit nabugbugin sila hanggang mamatay. Sariwa pa sa kanyang isipan ang usapin tungkol sa Board of Directors, at ang katotohanan na ang kumikitang posisyon ng project manager ay inalis sa kanya ang nagpahiya sa kanya. Brother Bear, dapat nabali ang mga binti ni Julius Reed. Huwag kang mag-alala, dahan-daang itinaas ng Black Bear ang kanyang tasa at sinabing, ang mga taong pinadala ko ay pawang mga elite. Hindi lang ang kanyang mga binti, kung gusto mo ring mabali ang kanyang mga braso, magagawa ko ito. Iyan ay mabuti. Ang pag-iisip kay Julius Reed, ang unggoy na iyon, na humihingi ng awa sa kanyang mga tuhod ay nagpapasigla sa aking espiritu. Dinampot ni Otis Radcliffe ang bote ng beer sa mesa at isubo ito sa isang lagop. Bang! Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng private room. WHO. Ang Black Bear ay likas na iniunat ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at naglabas ng machete. Ngunit nang makita niya ang mukha ng bagong dating ay kumaibot ang kanyang katawan. Kuya, anong nangyayari? Maraming subordinate ang sumugod mula sa entrance ng Shengtian Bar. Scram. It's none of your business. Matapos pag-alitan ang kanyang mga nasasakupan, ang Black Bear ay nakipagkamay sa dominating tiger, Aaron Martin. Anong hangin ang nagpabuga sa iyo dito? Hindi pa nakita ng Black Bear si Aaron Jackson ng harapan. Ni hindi niya alam ang tunay niyang pangalan. Ngunit isang bagay na sigurado siya ay si Aaron Jackson ay may napakalaking kapangyarihan sa likod niya. At dahil si Dominating Tiger ang kanang kamay ni Aaron Jackson, nakaramdam siya ng kaunting takot sa sandaling ito. Anong hangin? Sinulyapan ng Dominating Tiger si Otis Radcliffe sa tabi niya at naiinip na sinabi, Scram. How dare you talk like that? You dare act tough in front of Brother Bear. Ito ang lugar ng Black Bear, kaya hindi natakot si Otis Radcliffe. Sino sa Gonzales City ang maglalakas loob na kalabanan siya? Scram. Umuungal sa galit ang Black Bear. Sa harap ng Dominating Tiger, siya ay mas mababa sa wala. Kuya Bear, pagkatapos ay pupunta na ako. Siguraduhing mahawakan mo ang gawaing ipinagkatiwala ko sa iyo ng mabilis. Nang makitang nagsalita si Black Bear, tumayo din si Otis Radcliffe para umalis. Kahit na ang isang tulala ay nakikita na ang bisita ay tiyak na mas malaking bagay kaysa sa Black Bear. Kung hindi, sino ang maglalakas loob na magsalita sa Black Bear ng ganoon? Hindi ba't humihingi ng kamatayan? Teka, anong task ang itinalaga mo? Isang lalaking nakasuot ng puti ang lumabas sa karamihan. Hinaranggan niya ang daan ni Otis Radcliffe at malamig na nagtanong. Sinasabi ko sa iyo, ito ang Shengtian Bar. Kakayanin mo bang i-provoke kami? Sa Gonzales City, walang natakot kay Queen's Kensington. Ngayon, ginamit ni Otis Radcliffe si Queen's Kensington para pindutin ang mga ito, at para sa magandang dahilan. Queen's Kensington. Ngumisi si Aaron Jackson at itinuro ang Black Bear. Anak, tanungin mo siya, hindi ba nangangahas si Queen's Kensington na bigyan ako ng mukha? Sagutin mo ng totoo. Napakamot ng ulo si Black Bear at hindi man lang naglakas loob na huminga ng malalim.
Sa kanyang puso, mayroon na siyang malabong hula na maaaring ang lalaking iyon ang nakakatakot na si Aaron Jackson. Nang makita ito, nakaramdam si Otis Radcliffe ng takot sa loob. Ang taong maaaring takutin ang Black Bear tulad nito ay dapat na isang malaking shot. Mayroon lang na hindi alam ang kanilang lugar, at hiniling ko kay Brother Bear na tulungan akong ayusin siya. Hindi niya sinasadyang umatras ng ilang hakbang, at naging mas tahimik ang kanyang boses. Ayusin kung sino? Malamig na tanong ni Aaron Jackson. Ang nangingibabaw na tigre at Black Bear ay nanatiling tahimik sa gilid, hindi umimik kahit isang salita. Kahit natulala si Otis Radcliffe, alam na niya ngayon na ang lalaking nakasuot ng puti sa harap niya ay isang matigas na karakter. Hindi bababasa, isang taong kinatatakutan ng Black Bear ay tiyak na isang taong hindi niya ma-provoke. Isang tao mula sa aming Radcliffe family, isang manugang. Sagot niya sa mahinang boses. Biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Aaron Jackson, na pagtanto na ang nagdudulot ng gulo sa kanyang kuya ay isang taga-Radcliffe family. Kalagkarin mo siya palabas, bugbugin mo siya. Kaway ng kamay ni Aaron Jackson, agad na kinaladkad ng ilang subordinate si Otis Radcliffe palabas. Sa huli, dahil ito ang maternal na pamilya ni Keller Radcliffe, kung paano haharapin ang sitwasyon ay depende sa desisyon ni Julius Reed. Kuya, ano ang nagdala sa iyo dito? Pakiramdam ni Black Bear ay nasa bingit na ng pagbagsak ang kanyang katinoan. Para patayin ka, sa isang light flick, ipinadala ni Aaron Jackson ang soul-chasing order na lumilipad mula sa kanyang mga daliri sa isang iglap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12 ang pagkayari ni Keller Radcliffe sa Lungguhit 1. Mr. Aaron Jackson. Ang Black Bear ay humampas sa kanyang mga tuhod sa lupa, ang kanyang katawan ay nanginginig na hindi mapigilan. Natural na naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng soul-chasing order. Sa pagtingin sa card sa lupa na kumikinang sa pilak na liwanag, ang buong katawan ng Black Bear ay halos manginig. Walang makakaligtas sa utos na humahabol sa kaluluwa. 3 taon na ang nakalipas, hindi nakatakas si Wesley Cook. Pagkalipas ng 3 taon, siya ba, ang Black Bear, ay may pag-asa. Nagsimulang kumalat sa kanya ang desperasyon at takot. Ang itim na oso ay yumuko ng malalim, ang kanyang katawan ay halos nakadikit sa sahig. Ayoko ring patayin ka. Tahimik na nagsindi ng sigarilyo si Aaron Jackson at bumantong hininga, ngunit, nasaktan mo ang isang tao na hindi mo dapat. Kung hilin din ni Julius Reed si Aaron Jackson na magpakamatay, hindi siya magdadalawang isip na kitilin ang sarili niyang buhay. Hayaan mo na ang ibang tao. Sino ito? Mr. Aaron Jackson, naging masunurin ako sa batas dito, hindi ko kailanman sinaktan ang sinuman. Biglang itinaas ng Black Bear ang kanyang ulo, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Gumapang sa paanan ni Aaron Jackson, nagmakaawa siya, Mr. Aaron Jackson, sino ang nasaktan ko? Maaari mo bang sabihin sa akin? Ang mga tao ay likas na natatakot sa kamatayan kapag nahaharap dito. Ang Black Bear ay walang pagbubukod. Hanggang ngayon, pinagpapantasyahan pa rin niya ang pag-survive sa soul-chasing order. Ang ilang mga tao, hindi ka karapat-dapat na malaman. Mr. Aaron Jackson, naging mabilis ang paghinga ng Black Bear. Nakikiusap ako, alang-alang sa aking kuya, bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. Muli niyang pakiusap, ang nakatatandang kapatid ng Black Bear ay si Theodore Kensington, ang panganay na anak ng pamilyang Kensington. Kahit sa Gonzales City, may bigat ang pangalan ni Theodore Kensington. Ang pamilyang Kensington ay itinuturing na isang makapangyarihang angkan sa Five River Province, na may 12 ng mga paaralan ng martial arts at maraming iba pang negosyo. Sa bisa ng relasyong ito, naghari ang Black Bear sa hilaga ng lungsod. Sa loob ng maraming taon, tanging ang Black Bear ang nanatiling hindi nasaktan. Sa likod nito, ito ay dahil kay Theodore Kensington. Ngayon, pinalaki ng Black Bear si Theodore Kensington, malinaw na nagnanais na takutin si Aaron Jackson. Kung tutuusin, itinuring niyang wala si Aaron Jackson kumpara kay Theodore Kensington. Ngunit ang hindi niya alam ay sa likod ni Aaron Jackson ay nakatayo ang isang behemoth. Tinatakot mo ba ako? Bahagyang pinitik ni Aaron Jackson ang upos ng sigarilyo, tinitigan ang Black Bear na may interes. Noon,
Hindi niya inilabas ang Black Bear dahil lang sa gusto niyang iwasan ang gulo at hindi maapektuhan ang kanyang misyon na protektahan si Julius Reed. Kung tutuusin, may ilang problemang haharapin. Ngunit ngayong natauhan na si Julius Reed, malaya na siyang nakakilos. Theodore Kensington. Kung ikukumpara sa 10,000 Mountain Alliance, wala siya. Natural na hindi ako mangangahas, Ginoo. Hinihiling ko lang sa iyo na maging maawain at iligtas ang aking buhay. Mula ngayon, umakyat man ito sa bundok ng mga espada o lamusong sa dagat ng apoy, ang itim na oso ay tiyak na hindi magdadalawang isip na mamatay. Siyempre, ang Black Bear ay nagbabanta, ngunit hindi niya masasabi iyon ng malakas ang mukha ay mas mahalaga kaysa sa buhay. Kung si Aaron Jackson ay matalino, tiyak na hindi niya sasaktan ang halimaw na si Theodore Kensington. Ang taong nasaktan mo, kahit si Theodore Kensington ay hindi maglalakas loob na pukawin. Bang! Biglang hinayla ni Aaron Jackson ang gatilyo. Sa tunog ng putok ng baril, lumitaw ang isang butas ng dugo sa noo ng itim na oso, patuloy na umaagos ang dugo palabas. Sa kanyang mga mata, naroon pa rin ang natitirang tingin ng kasiyahan. Kuwit. Pag-uwi ni Julius Reed, naghanda na si Kela Radcliffe ng mesa na puno ng mga ulam. Pagpasok pa lang niya sa bahay ay naramdaman niyang may kakaiba. Nakaupo kasi silang tatlo sa mesa, pero wala ni isang kagat ng pagkain ang nahawakan. Ang kanyang biyenan at biyenan ay nakaupo na may mabagsik na mukha, hindi man lang siya tinitingnan. Bumalik ka na. Kumaway sa kanya si Kela Radcliffe, halika at subukan ang aking luto. Mula nang maging bahagi ng pamilya si Julius Reed sa pamamagitan ng pag-aasawa, napunta sa kanya ang pagluluto, at ni minsan ay hindi nakatapak si Kela Radcliffe sa kusina. Ngayon ay dapat na ang unang pagkakataon mula noong kasal. Magaling. Napangiti si Julius Reed nang umupo siya sa hapagkainan, bahagyang humihingi ng paumanhin, may pumasok sa gitna, na nagdulot ng kaunting pagkaantala. Siya ay nilayon upang harapin ang ilang mga hooligans, hindi niya alam na haantong ito sa napakaraming tao na masangkot. Julius, lumabas ka ba para lang bumalik na may ugali? Sa wakas ay hindi na naituloy ni Knox Ridge ang pagpapanggap, tumalikod siya para harapin si Julius Reed, kumukulo ang galit niya habang sumisigaw, muntik na akong mamatay sa gutom dito. Hindi ka ba dapat mag-grocery? Bumili ka ba ng ginseng o sungay ng USA? Ni hindi ka na makapagluto ng maayos na pagkain. I think you can't the position of manager, don't you can't position, sa coattails niya. Eksakto. Kung hindi dahil sa pagpipigil mo sa kanya, matagal nang naging matagumpay ang anak natin. Binabalaan kita, kung hindi ka nagluluto sa oras mula ngayon, makakaalis ka na sa bahay na ito. Hinahampas din ni Burl Radcliffe ang lamesa sa tabi niya. Madalas mangyari ang ganitong bagay sa nakalipas na 3 taon, at nasanay na si Julius Reed. Nanay at tatay, dapat may dahilan ang 12. Paano kayo naging hindi makatwiran? Gustong sabihin ni Kela Radcliffe sa kanyang mga magulang na magkaklase sina Sky Reed at Julius Reed, ngunit pinagbawalan siya ni Julius na banggitin ito, kaya kailangan niyang itago ito sa kanyang sarili. Kung hindi dahil sa koneksyong iyon, paano niya kaya nalampasan si Otis Radcliffe para makuha ang posisyon ng project manager? Bakit palagi kang pumanig sa kanya? Kela Radcliffe, binabalaan kita. Maya-maya, hihiwalayan ka ng talunan na iyon, at mas kilalanin mo iyon. Galit na dinampot ni Knox Ridge ang kanyang chopstick at nagsimulang kumain. Tway, ano ito, nakakain pa ba? Iniluwa niya ang isang subo ng sauerkraut fish sa sahig nang matikman niya ito. Masyadong maasim at matigas, talagang mahirap lunukan. Ang malas, sako na mo. Nasa masamang mood na ang Knox Ridge, at ngayon sa mahabang pagkawala ni Kela Radcliffe sa kusina, na nagresulta sa isang napakasamang pagkain, ang kanyang galit ay sumabog sa isang iglap. Ngunit sa huli, ito ang luto ng sarili niyang anak, kaya wala siyang ibang magawa kundi ituro ang galit kay Julius Reed, ang tagalabas. Kasalanan mo ang lahat, si Burl Radcliffe, na henpek na, ay walang gana ngayong galit na ang kanyang asawa, kaya pagkatapos ng ilang beses na pagagalitan si Julius Reed ay umatras din siya pabalik sa kanyang silid. Pasensya na, mga magulang ko, sila. Si Kela Radcliffe ay nakaramdam ng kawalan ng magawa, at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga, na mukhang medyo impas. Ayos lang.
Napangiti ng mahina si Julius Reed at nagsimulang kumain. Hoy, grabe, wag kang ang kumain. Medyo awkward ang pakiramdam ni Keller Radcliffe, kahit siya ay hindi na naglakas loob na kumain pagkatapos niyang magluto. Ito ay masyadong kakilakilabot. Paanong hindi? Kahit anong luto ng asawa ko ang pinakamasarap. Si Julius Reed, na nakalunok ng ilang kagat, sa kalaunan ay hindi na nakayanan pa. Sa labas na lang tayo kumain. Biglang mungkahi ni Keller Radcliffe. Oo naman. Ibinaba ni Julius Reed ang chopsticks, nakatingin kay Keller Radcliffe na puno ng kaligayahan ang mukha. 3 taon ng kasal ang mag-asawa, ngunit hindi pa sila nagdi-dinner ng magkasama. Pero paano ang mga magulang ko? Si Julius Reed ay tunay na nabagabag. Kapag nalaman ni Knox Ridge ang paglabas nila para kumain, tiyak na magre-resulta ito sa matinding pagsaway. May ibabalik lang kami para sa kanila. Comandat si Keller Radcliffe at tumayo para mag-impake ng mga gamit. Nasaan ang kwintas mo? Nang tumayo si Julius Reed, bigla niyang napansin na nawawala ang kwintas sa leeg ni Keller Radcliffe. Nanay ko, huminga ng malalim si Keller Radcliffe, habang nakatingin sa ibaba habang sinabing, hindi ko alam kung sino ang nagsabi sa kanya pero pagbalik niya, kinuha niya sa akin ang Dawn's Light. Alam mo kung paano siya, kapag gumagawa siya ng eksena, wala akong magagawa. Habang nagsasalita siya, humihina ang boses ni Keller Radcliffe, hanggang sa halos bulong na lang sa dulo. Wag na, sa labas tayo maghapunan. Sabi ni Julius Reed na nakangisi sa kanya. Ngunit sa sandaling lumingon siya, isang lamig ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang Dawn's Light ay isang regalo na ibinigay niya kay Keller Radcliffe, at bukod sa kanya, walang sino man ang may karapatang magsuot nito. Siguradong isusuot ng materialistic na biyenang iyon para ipakita sa iba. Kumuha ng 2 tao para kunin ang Dawn's Light para sa akin. Habang abala si Keller Radcliffe sa pag-iimpake, nagpadala siya ng mensahe kay Aaron Jackson sa pamamagitan ng WeChat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13 Membership Card sa Lungguhit 1. Bago pa man sila makababa, nakatanggap si Keller Radcliffe ng tawag mula kay Zaid Radcliffe. Ito ay tungkol sa bagong taong namumuno na nanunungkulan at ang pangangailangang anyayahan ang lahat ng empleyado para kumain. Ito ay itinuturing na isang tradisyon sa Radcliffe Group. Binalak ni Keller Radcliffe na tretuhin ang mga empleyado noong Biyernes ng gabi, ngunit tumawag si Zaid Radcliffe ng mas maaga sa schedule. Napili na ang venue, ang Asher Percival Hotel. Isa sa mga nangungunang hotel sa Gonzales City. Siyempre, babayaran ng kumpanya ang bayarin. Mukhang kailangan nating samahan ang lahat sa pagkain. Nang makarating sila sa ibaba, sinabi ito ni Keller Radcliffe kay Julius Reed. Noong una, ito ang unang pagkakataon na kumain ang dalawa ng magkasama, ngunit ngayon ay agad itong nag-ambala. Ang tawag na ito ay dumating nang wala saan, kahit na ang lokasyon ay paunang napili. Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed, pakiramdam na may higit pa sa nakikita. Ang taong hindi natuwa sa pagiging project manager ni Keller Radcliffe ay tiyak na si Otis Radcliffe. At ang pangalawa sa pinaka hindi nasisiyahan ay si Zaid Radcliffe. Ngayon pa nga si Zaid Radcliffe ang pumili ng restaurant para sa kanila, bakit parang Weasel na nagbabayad ng New Year's call sa manok? Alam niya ang tungkol sa Asher Percival, isa sa pinakamalaking hotel sa Gonzales City. Kadalasan, kapag ang grupo ay lumabas para kumain, ito ay sa mga regular na restaurant. Kaya bakit napaka-generous ni Zaid Radcliffe sa pagkakataong ito? Kung dahil sa posisyon bilang project manager, nagkaroon ng pagbabago ng ugali si Zaid Radcliffe kay Keller Radcliffe. Hindi ito binili ni Julius Reed. May kakaibang nangyayari kapag may anomalya. Kung tutuusin, lolo ko siya. Alam kong lagi ka nilang pinaghihirapan, pero simula ngayon, paprotektahan na kita. Sa huli, pamilya na tayo, huwag na tayong masyadong matigas ang ulo sa isa't isa. Bahagyang nagpout si Keller Radcliffe at sinabing may halong pagmamakaawa. Pamilya. Ang salita ay nagdala ng isang espesyal na kahalagahan nang umabot ito sa mga tainga ni Julius Reed. Sa wakas ay nagsimula na siyang tanggapin ni Keller Radcliffe. Pero karapat-dapat ba ang mga taong iyon na maging pamilya niya? Kung hindi dahil sa kapakanan ni Keller Radcliffe, baka patay na si Otis Radcliffe sa isang bar. Gayunpaman, ang ilang mga pag-iisip sa huli ay itinatago niya sa kanyang sarili.
Pagkasakay sa kotse, pinaandar ng dalawa ang Rolls-Royce patungo sa Asher Percival. Ngunit pagdating nila, nakita nilang marami ng empleyado ng Radcliffe Group ang naghihintay na sa entrance ng hotel. Damn! Hindi ba't meron ang Rolls-Royce Skyrid kaninang umaga? Paanong si Kela Radcliffe ang nakaupo sa loob? Kailangan pa ba nating sabihin? Kaninang umaga noong nagkaroon si Kela Radcliffe ng liwanag ng liwayway, nahulaan kong may kasama siya sa labas. Kaya ni Skyrid. No wonder sa board meeting ngayon, pinilit niyang piliin si Kela Radcliffe bilang project manager. Nang makita ang dalawa na bumaba mula sa Rolls-Royce, lahat ay nagsimulang maghugong sa haka-haka. Si Julius Reed, ang taluna na iyon, ay tiyak na masasaktan sa lalong madaling panahon. Eksakto, hindi ko inaasahan na darating ang araw na ito ng ganoon kaga. Akala ko si Kela Radcliffe ay isang disenteng tao, ngunit ngayon ay lumalabas na siya ay walang iba kundi isang floozy. Sa loob ng Radcliffe Group, maraming tao ang hindi nasisiyahan sa Kela Radcliffe. Simple lang ang dahilan. Lahat sila ay mga taga-suporta ni Otis Radcliffe, at natural na hindi nasisiyahan kapag naapektuhan ang kanilang mga interes. Haha, alam kong biglang tumaas ang floozy na ito. Walang tigil ng inisyon si Otis Radcliffe sa isang tabi. Ang kanyang ulo ay nakabalot ng benda, ang kanyang bibig ay natahi, at ang kanyang mukha ay bagbog, asul at lila. President Radcliffe, anong nangyari sa iyo? Maraming empleyado ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala. Magaling si Otis Radcliffe sa umaga, kaya paano siya naging ganito sa hapon? Medyo nahulog lang. Otis Radcliffe said with a awkward smile, his eyes filled with a colder intent. Hindi pa siya nakakalabas ng bar sa hapon bago siya nabugbog ng husto. Binalaan pa siya ng mga taong iyon na huwag guluhin si Kela Radcliffe sa hinaharap. Kaya subconsciously, si Otis Radcliffe ay nagtataglay ng sama ng loob kay Kela Radcliffe. Ngayon ang kaarawan ni Jackson Brandon, ang young master ng Brandon family sa Gonzales City. Dahil ang Brandon family ay may malaking reputasyon sa Gonzales City, bilang isang first-rate na mayayamang pamilya. Sa makatuwid, inibok ni Jackson Brandon ang buong Asher Percival para ipagdiwang kasama ang kanyang mga kaibigan. Matapos masabi ito ni Otis Radcliffe sa pamamagitan ni Calvin Leopold, sinadya niyang gawing mahirap ang mga bagay para kay Kela Radcliffe. Ipinaalam niya kay Zaid Radcliffe ang mga empleyado ng Radcliffe Group ng maaga na si Kela Radcliffe, na na-promote sa project manager, ay mag-host sa kanila sa Asher Percival. Kung sila ay humarap sa isang sitwasyon na walang magagamit na mga upuan, tiyak na magbubunga ito ng sama ng loob sa mga empleyado. Pagkatapos, nang magulat si Zaid Radcliffe pabalik sa Titan Group, kahit na nag-iibigan sina Skyrid at Kela Radcliffe, hindi nito iligtas ang kanyang posisyon bilang project manager. Otis, anong nangyari sa'yo? Nang makarating sila sa entrance, hindi makapaniwalang tumingin si Kela Radcliffe sa kapatid. Konting talon lang, wala lang. Lumalim ang ngiti ni Otis Radcliffe, alam niyang malapit nang magtagumpay ang kanyang plano. Maaaring dahil sa napakaraming pagkakamali kaya ka nabugbog. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, puno ng panunuya ang kanyang mga mata. Kung hindi lang sa mukha ni Kela Radcliffe, baka lumulutang na sa ilog si Otis Radcliffe ngayon. Julius, hinawakan ni Kela Radcliffe ang kamay niya, senyales na huwag na siyang magpatuloy. Nakikita niya ang mga halatang senyales ng pag-atake, ngunit sa harap ng napakaraming tao, kailangan pa rin niyang bigyan ng dignidad si Otis. President Radcliffe, bakit ngayon ka lang dumating? Halos mamatay na kami sa gutom. Nagsisiksikan ang mga empleyado. Matapos ma-promote si Kela Radcliffe bilang pinuno ng proyekto, kahit na hindi sila kumbinsido, kailangan pa rin nilang tawagan siya bilang Presidente Radcliffe. Dahil dito, lalo pang naramdaman ni Otis Radcliffe ang kawalan ng timbang sa loob. Huwag kang mag-alala, si Calvin Leopold, nang makita ang kanyang kawalang kasiyahan, ay mahinang bumulong sa kanyang tabi, tingnan natin kung paano niya mahawakan ng kaunti ang galit ng mga empleyado. Tumango si Otis Radcliffe, patuloy na nagmumura sa kanyang puso. Paumanhin sa paghihintay ng lahat. Sabi ni Kela Radcliffe, bahagyang humihingi ng tawad. Sumugod siya rito pagkatapos makatanggap ng tawag mula sa kanyang lolo, pero bakit parang ang tagal nang naghihintay ng mga empleyadong ito?
Nakatanggap kami ng tawag mula sa chairman noong alas 3, na nagsasabing ituturing mo kami, ngunit ngayon ay alas 4:30 na. Itinuro ng isang miyembro ng Radcliffe clan ang kanyang relo at sinabing, alas 3. Kumunat ang noo ni Julius Reed, nagtataka kung paanong hindi sila nalaman tungkol dito. Logically, hindi ba dapat na-notify agad si Keller Radcliffe? Pero nang matanggap nilang dalawa ang tawag, 4:05 na. Makalipas ang isang buong oras at 5 minuto kaysa sa iba. Naka-off ba ang iyong telepono? Tumingin si Julius Reed kay Keller Radcliffe sa tabi niya, naramdaman niyang may mali. Hindi pwede. Hindi gaanong inisip ito ni Keller Radcliffe. Pumasok siya sa hotel kasama ang mga empleyado at humihingi ng paumanhin, pasensya na sa mahabang paghihintay, lahat. Huwag mag-alala, dapat nating pasalamatan si Pangulong Radcliffe, karaniwan ay hindi tayo maglalakas loob na pumunta sa isang lugar na tulad nito. Eksakto, isa ito sa mga nangungunang restaurant ng Gonzales City. Kung hindi para sa iyong mapalad na promosyon, sino ang nakakaalam kung kailan tayo magkakaroon ng pagkakataong kumain dito? Pagdating sa loob ng hotel, ang mga empleyado ay nagsimulang tumingin-tingin sa paligid. Kilala ang Asher Percival, at marami ang bumisita dito sa unang pagkakataon. Alam nila ang pangalan ng hotel, ngunit tiyak na hindi ito isang lugar para sa mga ordinaryong tao na tumangkilik. Kaya, nang marinig na sila ay kakain sa Asher Percival, marami ang nagbihis ng maingat ng maaga, na nagpaplanong kumuha ng mga larawan para sa kanilang panlipunang bilog. Ang pagkain dito kasama ang napakaraming tao ay malamang na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Gayunpaman, sinabi ni Zaid Radcliffe sa telepono na sasagutin ng kumpanya ang gastos na ito. Hello, we have a total of 21 people, sabi ni Keller Radcliffe sa receptionist. Ngayon, ang mga junior managers at mas mataas, kasama ang Radcliffe clan, ang dumating. Sa asensya, ito ang mga pangunahing puwersa ng Radcliffe Group. Paumanhin, ngunit nabook na ni Mr. Brandon ang buong unang palapag, at walang magagamit na mga upuan, sabi ng receptionist, na itinuro ang maingay na grupo ng mga kabataan sa malapit na may bahagyang ngiti. Ano ang tungkol sa ibang mga lugar? Tanong ni Keller Radcliffe, na nakakuha ng masamang premonition habang nakatingin sa grupo sa unang palapag. May available na VIP box, ngunit nangangailangan ito ng membership card, nakangiting tugon ng receptionist, at nagtanong, miyembro ka ba kapag nagkataon? Hindi pa ako, ngunit paano mag-a-apply para sa pagiging miyembro? Nakahinga ng maluwag si Keller Radcliffe sa pag-aakalang dito man lang sila makakain. Ang isang membership card ay nangangailangan ng taunang gastos na 5 milyong yuan. Gusto mo bang mag-apply para sa isa? Sagot ng receptionist. Magkano? Si Keller Radcliffe ay medyo natulala sa 5 milyong figure. Saan kaya siya makakahanap ng napakaraming pera sa isang sandali? Kailangan mong gumastos ng 5 milyon para maging miyembro, nakangiting paliwanag ng receptionist. Damn, nakakaloka. Nagreklamo ang mga empleyado na hindi nasisiyahan. Sorry, paano kung saan pa tayo pupunta? Humingi ng paumanhin ang mungkahi ni Keller Radcliffe sa mga empleyado. Kahit na alam niyang ang Asher Percival ay isang high-end na establishment, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kataas ang threshold ng membership. President Radcliffe, pinaglalaroan mo ba kami kung sinasadya mo kaming hilahin palabas dito? Eksakto. Kung hindi dahil kay Asher Percival, hindi na ako mag-abala pang lumapit. Kung hindi ka makapaghatid, huwag kang magsalita ng malaki. Ang mga empleyado ay medyo hindi nasisiyahan, at maraming hindi kas-iya siyang salita ang direktang binibigkas. Hindi na sila natuwa sa appointment ni Keller Radcliffe bilang project leader. Sa pangyayaring ito ngayon, ang mga naiinggit ay nagsimulang magkutsa at manlibak. Hindi alam ni President Radcliffe, bigyan mo siya ng pahinga. Si Otis Radcliffe ay nasiyahan sa loob, ngunit sinubukan niyang mamagitin sa ibabaw. What a letdown. Joke ba kami sayo? Kalimutan mo na. Punong-puno na ako sa galit. Naghintay ng mahigit 1 oras, para lang masabihan na magpalit ng lokasyon. Marami na ang tumalikod para umalis. I'm really sorry, humihingi ako ng paumanhin sa lahat. Sabi ni Keller Radcliffe na medyo walang magawa. May card ako, baka gumana, sabi ni Julius Reed, na kanina patahimik, biglang nagsalita.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 14 na Imperial Hall sa Lungguhit 1. Damn it, Julius Reed, pwede bang tumigil ka sa paggawa ng eksena? Isang lalaking nabubuhay sa asawa niya, at naglakas loob ka pang magpakita sa Asher Percival. Eksakto, kumain ka na ba sa labas nitong nakaraang 3 taon? Bayan mo na ang paggastos ng 5 milyon, malamang hindi ka pa gumastos ng 500 box nitong 3 taon. Siya talaga ang may lakas ng loob na kumain kahit saan. Hindi mo ito bahay, alam mo. Ilang miyembro ng Radcliffe clan ang nagsimulang kutsain siya ng malamig at sarkastiko. Sa mga taong ito, si Julius Reed ay walang iba kundi isang talunan. Kahit na siya ang asawa ni Kella Radcliffe, hindi siya makakakuha ng 1 onsa ng paggalang. Ang mga empleyado ng Radcliffe Group ay nagtapon din ng mapanuksong mga tingin sa kanya, kahit na wala silang sinabi. Kung tutuusin, kahit isa siyang aso na kabilang sa Radcliffe family, hindi nila lugar bilang outsider ang magtsismisan. Pinakamainam na tahimik lang na mag-enjoy sa palabas. Julius, hayaan mo na. Sa ibang lugar tayo. Lumingon si Kella Radcliffe, puno ng paghingi ng tawad, at sinabi sa Radcliffe clan at sa mga empleyado, I'm so sorry for today. First time ko dito at hindi ko alam ang mga rules. Sorry. Akala niya ay sinusubukang pakawalan ni Julius Reed ang sarili. Pagkatapos ng lahat, nangangailangan ito ng paggastos ng 5 milyon. Isang buong 5 milyon. Tama ang mga taong ito, 3 taon nang hindi kumakain sa labas si Julius Reed, saan siya kukuha ng VIP card. Napaka-letdown. Hindi pa nga siya namumuno at ginagawa na niya kaming kalokohan, kung siya talaga ang kukuha ng posisyon ng project manager, natatakot ako na hindi ito matitiis. Nagpunta tayo dito para lang walang pagkain. Uwi na tayo. Uwi na. Ang mga miyembro ng Radcliffe clan ay ganap na nawala ang kanilang cool. Alam na ng ilan sa kanila ang mga pasikot-sikot sa bagay na iyon, kaya't kumilos sila ng may labis na kasiyahan. President Radcliffe, kung ganoon nga, aalis na tayo. Narito na tayo at hindi pa kumakain, kailangan nating bumalik at kumain. Kung hindi tayo makakahanap ng makakain, baka mamatay tayo sa gutom. Sa udyok ng mga miyembro ng Radcliffe clan, nagsimula ring magreklamo ang mga empleyado ng Radcliffe Group. Hindi sila na-inform. Marami ang natuwa sa pagpunta rito at nagbihis pa para sa okasyon. Sino ang nakakaalam na hindi sila makakakita ng isang mesa, o kahit na makalusot sa pintuan? Ang matinding pagkakaibang ito ay nagpatindi ng kanilang kawalang kasiyahan. Hoy, sandali lang. Di ba sabi ni Julius Reed na may card siya? Subukan natin. Paano kung may kakayahan talaga ang Radcliffe son-in-law natin? Kung tutuusin, ang mabuhay sa isang babae ay isang kasanayan din sa pagkuha ng pagkain, di ba? Sinamantala ni Otis Radcliffe ang pagkakataong inisyan. Bihira siyang magkaroon ng pagkakataong gawing tanga si Julius Reed at tiyak na hindi niya ito papalampasan. Ang paggastos ng 5 milyon sa 1 taon sa Asher Percival ay isang bagay kahit na hindi niya kayang gawin. Pabayaan ang walang pera na si Julius Reed. Sa ibang lugar tayo. Nagdilim ang ekspresyon ni Kella Radcliffe at tumalikod na siya para lumabas ng hotel. Mula sa simula hanggang sa puntong ito, naramdaman din niya na may hindi tama. Parang naging bitag na lang ang lahat, naghihintay lang na mahulog siya dito. Huwag kang pumunta. Tumayo si Otis Radcliffe sa harap ni Kella Radcliffe na may mapanuksong tono, mayroon kang card, ngunit hindi mo siya papayagang gamitin ito. Sinasadya mo ba kaming makipaglaro? Si Otis Radcliffe ay partikular na nahuhumaling sa pagsipa ng isang tao kapag sila ay down. Ikaw, sa sobrang galit ni Kella Radcliffe namumula ang mukha. Saan kukuha ng ganoong card si Julius Reed? Ang mga aksyon ni Otis Radcliffe ay malinaw na nilayon upang magmukhang masama ang mga ito. Kung noon pa, baka wala nang pakialam si Kella Radcliffe. Pero ngayon ay nagbago na ang nararamdaman niya para kay Julius Reed, paano niya ito hahayaan na mapahiya ng iba? Para lang sa brother-in-law, na tinawag mo sa akin, hindi kita kayang pabayaan ngayon. Bahagyang ngumiti si Julius Reed at inilabas ang isang itim na card mula sa kanyang bulsa. 3 taon. Lagi siyang tinatawag ni Otis Radcliffe na walang silbi o basura. Ngayon ang unang pagkakataon na tinawag niya itong bayaw. Siyempre, ito rin ay para ipahiya siya.
Nang makitang naglabas ng card si Julius Reed, nanikip ang puso ng lahat. Hindi kaya may membership card talaga siya. Ngunit pagkatapos ay naisip nila ito, paano ito magiging posible? Naisip nila na siya ay walang pakundangan na nagpapakita ng ilang random na card na hindi magagamit. Julius Reed, o Julius Reed, ang katayuan mo sa aming Radcliffe family ay hindi kasing ganda ng aso na iniingatan ng matanda. Napangisi si Otis Radcliffe sa loob. Bro-in-law, hindi naman siguro nakapulot ka ng random business card sa kalye at sinusubukan mong lokohin kami, di ba? Dahil sa kanyang komento, ang iba na saglit na natigilan ay nagsimulang bumalik sa kanilang katinoan. Naniwala ako sa kanya saglit, sa pag-aakalang makakagawa talaga ng card ang talunan na ito. Malakas na nagmura si Wellington Radcliffe sa gilid. Sa magkakapatid na Radcliffe, si Wellington ang may pinakamasamang ugali, palaging tinatawag si Julius Reed na basura sa tuwing ibinubukan niya ang kanyang bibig. Tumigil ka na sa pagpapanggap at mawala ka. Naglakad siya papunta sa reception desk, nagmura sa kanyang hininga. Nakita lang ng lahat si Julius Reed na naglabas ng itim na card, ngunit hindi nila malinaw na nakita kung anong card iyon. Pinukaw ni na Otis Radcliffe at Wellington Radcliffe, inakala ng lahat na ito ay ilang business card lang sa labas ng kalye. Sa isiping iyon, lalo pang lumakas ang kanilang galit. Sir, bank card po ito. Nakangiting sagot ng staff sa front desk. Akala niya ay may card talaga ang customer, ngunit nang kunin niya ito, napagtanto niyang hindi pala ito VIP card. Isa itong itim na bank card. Fuck, Julius Reed, bagay talaga kayo ng asawa mo. Tinatrato kaming parang mga unggoy, pinaglalaroan kaming tanga. Galit na galit ang mga miyembro ng Radcliffe clan. Ikaw fucking idiot, sinusubukan mo bang gawing tanga ako? Lumapit si Wellington kay Julius Reed, malapit na siyang itulak. Sa kanyang mga mata, si Julius Reed ay mas mababa sa isang aso. Wellington, siya ang iyong bayaw. Humakbang si Kela Radcliffe sa harap ni Julius Reed at mariing pinagalitan, huwag kang lalayo. Parte din siya ng pamilya Radcliffe. Sa ganoong depensa niya, hindi tatayo ang mga empleyado ng Radcliffe Group. President Radcliffe, ito ay isang bagay para sa iyo upang i-play sa amin, ngunit bakit siya ay dapat na magdala ng isang bank card upang mag-pose bilang isang VIP card, sa tingin mo kami ay idiots? Iuulat namin sa chairman na ang kawalan ng paggalang sa mga kawani ay hindi karapat-dapat na mamuno sa bagong proyekto. Ilang empleyado ng Radcliffe Group ang nagsimulang maglabas ng kanilang mga telepono, handang tawagan si Zaid Radcliffe. Ate, ikaw ang mali dito. Tuwang-tuwa na si Otis Radcliffe sa loob, sa wakas ay nakamit na ang kanyang layunin. Sa sandaling natamo ni Kela ang galit ng lahat, tiyak na magiging kanya ang posisyon. Maglalaan siya ng oras na pahirapan si Kela, kahit patanggalin siya sa grupo. Julius Reed, may utang talaga ako sa iyo. Kung hindi siya nag-uudyok, hindi magagalit ang mga empleyado. Ngunit hindi pinansin ni Julius Reed ang lahat ng iyon at mahinang sinabi sa staff ng front desk, may ilang bagay na hindi ka kwalipikadong malaman. Ngayon tawagan ang iyong manager. Sa kanyang sinabi, talagang nag-alinlangan ang staff. Sa kabila ng hitsura ng mga bagay, nahulaan niya na ang lalaki ay isang taong walang gaanong kapangyarihan. Pero paano kung hidden big shot talaga siya? Maaaring ipagsapalaran niya ang kanyang trabaho. Hindi pa umabot ng 1 minuto ang tawag ng may tumakbong chubby na lalaki mula sa itaas. Sa sandaling ito, nagmumura ang mga Radcliffe at nakikipagtalo sa kanila si Kela. Sir, naging seryoso ang chubby na lalaki pagkakuha niya ng black card. Magagawa ba ito? Bahagyang tinapik ni Julius Reed ang reception desk. Ang kahalagahan ng card na ito, walang mas nakakaunawa sa kanya. Tingnan mo, nag-iinarte pa siya. Nakakadiri, tara na. Hindi pa nga tayo nakakain, puno na tayo ng galit. Medyo marami na ang naghahanda para umalis. Sir, gamit ang card na ito, maaari kang direktang makapasok sa aming pinahahalagahang Emperor's Hall. Magalang na ibinalik ng chubby na lalaki ang card kay Julius Reed. Ano, tama ba ang narinig ko? Nakakunot ang noo ng isang miyembro ng pamilyang Radcliffe na malapit sa kanya. Server, ayusin ang isang tao na mag-escort sa ginoong ito sa Emperor's Hall sa itaas na palapag. Kasabay ng pag-wave ng kanyang kamay, lumingon ang chubby na lalaki na may nakakalokong ngiti at sinabing,
Tobias Percival ang pangalan ko, ang manager ng establishment na ito. Kung may kailangan ka, feel free to ask for me. Ang pahayag na ito ay nagpasabog sa pagtataka ng mga Radcliffe. Fuck, anong nangyayari? Magagawa ba ng bank card ang trick? Natarante rin si Kela. Lumapit siya kay Julius Reed at mahinang nagtanong, ano ang nangyayari? Pinahiram sa akin ni Sky Reed last time, magkamag-anak tayo, alam mo ba? Sagot ni Julius Reed na may magaang ngiti. Nako, Emperor's Hall. Hindi ka panipaniwala, mabuhay si Pangulong Radcliffe. Ito ay masyadong maluho. Natuwa muli ang mga empleyado, nagkukumpulan kay Julius Reed, handang sundan siya sa itaas. Wellington, ikaw na mismo ang bahala. Iyong iba, sumunod ka sa akin. Tumingin si Julius Reed kay Wellington Radcliffe na puno ng panunuya. Talo ka, I swear hindi ako lalaki kung hindi kita babalikan para dito. Pagkaalis ng lahat, tumayo si Wellington na nanginginig sa galit sa pasukan ng hotel. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 15 Pinalayas si Tess Radcliffe sa lungguhit isa. Hindi nagtagal pagkatapos na tumira ang lahat, dumating na rin si Tess Radcliffe. Natural na alam niya ang tungkol sa kaganapan, kaya hindi niya sinasadyang gumawa ng isang nasayang na paglalakbay. Pero ang hindi niya inaasahan ay nakakuha pala ng card si Julius Reed. Maaari talaga siyang kumain sa Asher Percival. At ito ay kahit nasa Imperial Hall. Matapos makuha ang balita, nagmamadaling sumakay ng taxi ang walang kabuluhang si Tess Radcliffe. Ilang beses na siyang kumain sa Asher Percival, ngunit palaging nasa main hall. Tungkol naman sa Imperial Hall, talagang gusto niyang makita kung ano ito. Sa sandaling marating ni Tess Radcliffe ang pasukan ng hotel, nakita niya sina Otis Radcliffe, Wellington Radcliffe, at Calvin Leopold na may pinag-uusapan sa pintuan. Namula ang mukha ni Wellington Radcliffe, mukhang galit na galit. Kailangang turuan ng leksyon ang anak na ito, kahit na nangangahas na guluhin ako. Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang nagagalit. Bilang isang apo ng Radcliffe family, ang paghanga ng matanda kay Wellington Radcliffe ay hindi mas mababa kaysa kay Otis. Ipinasa sa kanya ni Wellington Radcliffe ang lahat sa bahay, at lahat ay kailangang magbigay daan sa kanya. Ang pagiging snob ni Julius Reed ngayon, ang kanyang galit ay naiintindihan. Dapat mong malaman na si Wellington Radcliffe ay hindi kailanman nagkaroon ng labis na paggalang sa kanyang bayaw. Anong ginagawa niyong tatlo? Swinging her hips, lumapit si Tess Radcliffe na may hawak na bag. Hindi ako papapasukin ng matandang bastard na si Julius Reed na iyon para kumain. Halatang sinusubukan niya akong ipahiya. Kinagat ni Wellington Radcliffe ang kanyang mga ngipin, ang kanyang paghinga ay lumalakas ng mas mabilis. Tumingin siya kina Tess Radcliffe at Calvin Leopold, sinabing, "Sister, brother-in-law, kailangan mong panindigan ako." Ang pag-aakalang lahat ng iba ay maaaring makapasok at siya lamang ang hindi makakapasok, si Wellington Radcliffe ay nakaramdam ng higit na hinanakit. Sige, tinapik ni Calvin Leopold ang kanyang balikat, nagpapakalma, ipaubaya mo ito sa iyong bayaw. Medyo may relasyon kami ni Silas Cook. Nabook na ni Jackson Brandon ang lugar ngayon, at nabalitaan ko ito kay Silas. Hindi ko inaasahan na ang anak ng asong si Julius Reed na iyon ay gagawa ng isang card mula sa kung saan, na sinisira ang aming magandang plano. Silas Cook. Si Silas Cook ba mula sa Sky Victory Bar? Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Wellington Radcliffe. Natural, narinig niya si Silas Cook, na medyo sikat sa Gonzales City. Ngayon na maaari na siyang umupo at uminom kasama si Jackson Brandon, malinaw na marami siyang impluwensya. Ang Sky Victory Bar ay pag-aari ni Aaron Jackson, at si Silas Cook ang namamahala sa pangangasiwa nito. Tama, ang parehong Silas Cook. Nagbukas ng entertainment complex ang tatay ko nitong mga nakaraang taon, kaya medyo magkakilala na rin kami ni Silas. Saglit lang, kakausapin ko siya, at hahanap kami ng pagkakataon para alagaan ang anak ng asong iyon na si Julius Reed. Isang mayabang na tingin ang bumungad sa mukha ni Calvin Leopold. Bro-in-law, iba ka, kahit nakilala mo si Silas Cook. Umaasa kami sa iyo ngayon. Kinulayan ng inggit ang mukha ni Otis Radcliffe mula sa gilid. Bagamat siya ang general manager ng Radcliffe Group, pagdating sa mga societal figure na ito, Black Bear lang ang kilala niya mula sa hilaga ng lungsod.
Ang Black Bear ay nagtrabaho para sa pera. Hindi mahalaga kung sino ka, basta nagbayad ka. Ngunit iba si Silas Cook, siya ay partikular na kagalang-galang at may malakas na pakiramdam ng kapatiran. Bro-in-law, ibibigay ko ang pagkain ngayong gabi para magamot kayo ni Silas. Lumiwanag ang mood ni Wellington Radcliffe, buhay na buhay ang kanyang ekspresyon sa isang iglap. Mauna na kayong dalawa at pumasok para maiwasan ang anumang hinala. Kakausapin ko si Silas Cook. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Calvin Leopold at tinungo ang pangunahing bulwagan sa unang palapag. Kuwit. Pagpasok ni Tess Radcliffe sa private room, nakaupo na ang lahat. Ang Imperial Hall ay medyo maluwag, na may mga kisame na mahigit 5 metro ang taas, na natatakpan ng mga kristal na chandelier. Ang buong silid ay mas malaki kaysa sa conference room ng Radcliffe Group at may kasamang 13 nakatalagang waitstaff. Isa-isang inilabas ng mga empleyado ang kanilang mga telepono, na nagpapakita ng mga larawan sa kanilang mga bilog ng kaibigan. Dapat mong malaman na ang makakain sa Asher Percival ay isa ng malaking karangalan, lalo na sa Imperial Hall. Oh, mahal kong kapatid. Pagpasok niya sa silid, sumugod si Tess Radcliffe kay Kela Radcliffe. Hindi ko talaga akalain na ganyan ka pala. Alam mo, kahit ang tatay natin ay hindi pa kumakain sa Imperial Hall na ito. Tumingin siya sa paligid, umiling at sinabing, "Sok, sok, sok, nakakabilib talaga." Kaibigan ito ni Julius, nakuha namin ang isang card mula sa kanya, kung paano kami makapasok. Nakangiting sagot ni Kela Radcliffe. Talaga, hindi ko ine-expect na ganoon pala ang kakayahan ni Julius. Baka sa mukha ni Tess Radcliffe ang pang-aalipusta, dahil napagpasyahan na niyang sangkot sina Kela Radcliffe at Sky Reed, at nakaramdam pa siya ng kaunting simpatiya para kay Julius. Pero sa totoo lang, medyo naiingit siya. Bagamat mayaman ang pamilya ni Calvin Leopold, bata pa si Sky Reed at may pangakong walang limitasyong potensyal. Hoy, waiter, dagdagan mo ako ng upuan. Nang makitang sapat na ang mga upuan, nilapitan ni Tess Radcliffe, na nakapatong ang mga kamay sa kanyang balakang, sa isang empleyado ng Radcliffe Group, "Tumayo ka sandali, maaari kang maupo muli pagkatapos may dagdag ang upuan." Ang pangalan ng empleyado ay Blossom Reed, isang customer service manager sa Radcliffe Group. Sa mga empleyadong naruroon ngayon, siya ang pinakamalapit kay Kela Radcliffe. Kaya, ang aksyon ni Tess Radcliffe ay parang pagpatay sa manok para takutin ang unggoy. Kahit na si Blossom Reed ay labis na nag-aatubili sa loob, hindi niya kayang saktan si Tess Radcliffe, na kilalang-kilala na mahirap pakitunguhan. "Bilisan mo," naiinip na si Tess Radcliffe, at paimpol niyang itinulak si Blossom Reed sa gilid. Ang iba sa mga empleyado ay hindi nasiyahan, ngunit ni isa ay walang nang-ahas na tumayo. Sandali, noon lang, tumayo si Julius at tumingin kay Tess Radcliffe, nakangiti, "Sis, ang mga upuan ay nabook ni Kela Radcliffe, at dahil hindi ka sumipot noon, hindi na kami nagpareserba ng isa para sa iyo." "Julius, anong ibig mong sabihin?" Kumunot ang noo ni Tess Radcliffe, nakatingin kay Julius. Yung mga upuan, nakabok na. Ang upuan ni Blossom Reed, walang makakabuli doon. Sinalubong ni Julius ang titig ni Tess Radcliffe na walang kibo. "Well, kinukuha ko ito ngayon. Ano ang gagawin mo tungkol dito?" Hindi na napigilan si Tess Radcliffe nang sumiklab ang kanyang nag-aapoy na init ng ulo. Magwala, itinulak niya si Blossom Reed sa lupa at napaupo sa upuan na may pagmamayabang, patuloy na nagmumura, "Ayan, nakaupo ako. Ano ang gagawin mo tungkol dito?" Hindi man lang napagtanto ng mga tao kung kailan sila nagiging walang gulugad. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay tumingin kay Kela Radcliffe na may kakaibang mga tingin. Ang ilang mga bagay, nahulaan lamang nila sa kanilang mga puso. Ngunit nang magsalita sila ng malakas ni Tess Radcliffe, halatang iba ito. "Sis, ingat ka sa mga salita mo." Hindi tanga si Kela Radcliffe, paanong hindi niya maintindihan ang ipinahihiwatig ni Tess Radcliffe. "Nako, kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mo na lang gawin." Malamig na nguso si Tess Radcliffe, nagsasalita sa isang sarkastikong tono, "Kung ginawa mo ito, huwag matakot sa mga taong nagsasalita." "Ikaw." Sa harap ng napakaraming kumpanya, galit na galit si Kela Radcliffe na nangangati ang mga ngipin.
Maya-maya lang ay biglang may humawak sa kamay niya. Ako na ang bahala dito. Ngumiti ng mahina si Julius. Nilinggan niya ang waiter sa pintuan, may nanggugulo dito, pakiayos. Oo, Mr. Reed. Tumango ang mga waiter at mabilis na lumapit kay Tess Radcliffe. Ma'am, umalis na po kayo. Damn it. I want to see who dares to kick me out. Alam mo ba kung sino ako? I'm her big sister. Itinuro ni Tess Radcliffe si Kella Radcliffe. Naiinip na sinisigawan ang mga waiter, magwala kayo. Ang mga bagay ng pamilya namin ay wala sa inyo. Palibhasa'y nakasanayan na niyang pangunahan ang mga tao sa paligid araw-araw, hindi siya nagpakita ng kagandahang loob sa mga waiter na ito. Ngunit ito ay Asher Percival, hindi isang ordinaryong restaurant. Nagdudulot ng eksena dito. Ang ilang mga waiter ay nanunuya, at kinaladkad siya palabas ng isa sa bawat gilid. Anong ginagawa mo? Alisin mo sa akin ang mga maruruming kamay mo. Isang grupo ng mga hamak na manggagawa, na nangangahas na saktan ako. Kakausapin ko ang manager mo. Malakas na sigaw ni Tess Radcliffe, ngunit ang mga waiter na parang hindi narinig ay kinaladkad siya palabas at saka itinulak pababa ng hagdan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 16, medyo mabigat ang kamay sa lungguhit isa. Julius, dahil sa normal na pagkilos ni Tess, maaari ba siyang magdulot ng gulo? Nagsalita si Kella Radcliffe na may bahid ng pag-aalala sa kanyang tono. Napahawak siya sa mga sulok ng damit niya, bahagyang nakagat ang labi. Ang kanyang kapatid na babae, na sanay na maging mapagmataas at mapagmataas, ay talagang pabayaan ang mga bagay pagkatapos ng gayong pagkawala ngayon. Si Blossom Reed ay nakayuko sa lupa sa malapit, malinaw na hindi pa nakakabawi mula sa pagkabigla. Kung tutuusin, isa lang siyang outsider. Sa isang salita lang ni Otis, maaari na siyang makick out sa grupo. Siguro kailangan kong humingi ng tawad kay Tess, mungkahi ni Blossom. Tumayo siya mula sa lupa at naglakad patungo sa pinto na nakayuko. Kailangan niya talaga ang trabahong ito. Sa mahinang kalusugan ng kanyang mga magulang at pagtanda, siya ang naging pangunahing suporta ng kanyang pamilya. Kung siya ay mawalan ng trabaho, ito ay isang kapahamakan para sa kanyang naghihirap na pamilya. Tumingin si Kella kay Blossom, bumantong hininga, at sumunod sa kanya. Kahit na siya ang pinuno ng proyekto, sa loob ng grupo, sa huli ay si Otis ang gumawa ng mga desisyon. Kung tataas ang usapin ngayon, tiyak na masisibak si Blossom. Mas mabuting pumunta na lang at humingi ng tawad kay Tess. Marahil ay mailigtas niya ang kanyang trabaho. Napakalupit ng buhay. Sa harap ng kapangyarihan, kailangang iyuko ng isa ang kanilang ulo. Sasama ako sa iyo, deklara ni Kella. Ang insidente ngayon ay nagsimula dahil sa kanya, at si Blossom ay nahuli sa crossfire. Dagdag pa, kasama siya doon, maaaring hindi masyadong malupit si Tess. Bakit kailangan mong humingi ng tawad? Walang pakialam na tanong ni Julius mula sa kanyang kinauupuan habang papalapit sa pinto ang dalawa. Julius, hindi maaaring mawalan ng trabaho si Blossom. Ayos lang natiisin ito kahit sandali, sabi ni Kella habang nakangisi ito sa kanya. Sa 3 taon niya sa grupo, nakasanayan na niya ang paghamak. Nakaraan na yan. Kella, oras na para ipakita mo ang pride na nasa puso mo. Tumayo si Julius at lumapit sa kanya, na nagpatuloy, ikaw na ang bagong project leader para sa grupo, hindi na yon junior executive. I can assure you, kapag pinalitan ang project leader, tatapusin agad ng Titan Group ang cooperation. Talaga, totoo ba iyon? Medyo hindi makapaniwala si Kella. Minsan nang sinabi ni Julius na malayong kamag-anak niya si Sky. Ngunit isang malayong kamag-anak lamang, maaari ba siyang kumatawan sa Titan Group? O sa halip, gaano ka-impluwensya si Julius? Ilang saglit, nakita niyang medyo hindi pamilyar ang lalaking nasa harapan niya. Ngunit pamilyar sa kanya ang magiliw na tingin sa mga mata nito. Sige, pagkatapos ng pagpupumiglas sa sarili, hinayla ni Kella si Blossom para maupo sa tabi niya. Hanggat kasama ako sa Radcliffe Group, magkakaroon ka ng lugar dito. Kella, napatigil si Blossom sa tabi niya. Sa palagay mo ba ay kikita ka ng kaluwagan sa pag-groveling? Seryoso mong minamaliit ang pagnanais ng ilang tao na maghayganti, umiling si Julius. Ang punto niya, ang natitira ay nasa desisyon ni Blossom.
Kung pipiliin niyang tumayo kasama si Kela, bibigyan niya ito ng kaunting karagdagang proteksyon. Kela, papakinggan kita. Nagpa siya si Blossom na hindi na mag-alinlangan at lumipat ng upuan sa tabi ni Kela. Banal na crap, ang maging isang bastard at gayon pa man ay makasarili. Ang mga tao ay dapat maging bukas palad. Kung may ibang natutulog sa iyong asawa, kailangan mong tanggapin ito ng buong puso, di ba? Kung hindi, paano ka magiging isang maingat na lalaki? Thinks she's really something. Kapag napagod sila sa kanya, itatapon na nila. Sa tingin ba nila ang corporate cooperation ay laro ng bata? Hindi pinansin ng marami ang mga sinabi ni Julius, nagbubulungan pa nga at nangungot siya sa isa't isa. Sa kanilang mga mata, tiyak na nagkaroon ng relasyon si Kela kay Sky para mapunta sa kanyang posisyon bilang project leader. Ngunit ang gayong relasyon ay malinaw na hindi nananatili. Kung tutuusin, isa lang namang empleyado si Sky. Sabihin mo ulit ang sinabi mo. Lumapit si Julius sa empleyadong may sarkastikong komento, nakangiting tanong. Hey, ano ba, alam mo sa puso mo? Sampal. Umalangaw-ngaw sa buong Sovereign Hall ang malutong na tunog ng isang sampal. Nanlaki ang mata ng lahat sa gulat sa eksenang nasa harapan nila. Bahagyang nakipagkamay si Julius at sinabing may tonong humihingi ng tawad, paumanhin, baka naging mabigat ako. Nakatulala sa upuan ang nasample na empleyado, puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Naglakas loob ba talaga si Julius na saktan siya? Ang kanyang pangalan ay Maeve Leocadia, ang direktor ng workshop ng departamento ng R&D ng Radcliffe Group, at bumalik siya mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Pagkabalik, minsan ay palihim niyang hinabol si Kela. Sa kasamaang palad, pumasok si Julius sa larawan at naging manugang ng Radcliffe family. Mula noon, si Maeve Leocadia ay tumayo sa tabi ni Otis Radcliffe, na patuloy na pinapahiya si Julius Reed at madalas na pinagbibidahan si Kela Radcliffe sa kanyang likuran. Kaya matagal na siyang ayaw ni Julius Reed. Ngayon ay ang kanyang malas, naglakad siya papunta sa linya ng apoy. Ikaw na basura, maglakas loob na saktan ako. Marahang pinunasan ni Maeve Leocadia ang gilid ng bibig gamit ang kamay, at dahil sa sobrang lakas ng sampal, tumutulong na ang dugo. Kung ang isang basurang tulad ko ay maglakas loob na hampasin ka, ano ang gagawin mo? Mas masahol ka ba sa basura? Tahimik siyang pinagmamasdan ni Julius Reed, biglang naging yelo ang kanyang tingin. Ang tingin na iyon ay parang isang matalim na talam, na direktang tumusok sa puso ni Maeve Leocadia, na nagdulot ng lamig sa kanyang gulugad. Anong karapatan mong suntukin ako? I-report ko ang pangyayari ngayon sa chairman at hihingi ako ng paliwanag. Napalunok si Maeve Leocadia at bumangon sa galit. Sa mataas na prestihiyo sa kumpanya, kasama ang koneksyon kay Otis Radcliffe, kumpiyansa si Maeve Leocadia na kaya niyang ipaluhod sa kanya si Julius Reed at humingi ng tawad. Isang lalaking niligawan. Sampal. Muli siyang sinampal ni Julius Reed, na nagpabagsak kay Maeve Leocadia. Napakalakas ng puwersa kaya ilang beses na nagpumiglas si Maeve Leocadia ngunit hindi pa rin makabangon. Napasinghap ang lahat sa gulat. Kailan kaya naging mapanindigan ang manugang na may doormat, na dati hindi lumalaban o nagsasalita? Maging si Kela Radcliffe ay nahirapang paniwalaan. Ito ba ay ang parehong Julius Reed tulad ng dati? Sige at mag-uukay-ukay, at tingnan natin kung sino ang mapapaalis sa kumpanya at kung sino ang luluhod para humingi ng tawad. Pagkasabi nun, iminuwestro ni Julius Reed ang waiter sa pintuan, itapon mo sa akin ang lalaking ito. Oo, lumapit ang dalawang waitstaff at parang patay na asong hinayla palabas ng private room si Maeve Leocadia. Ngayon, lahat, kain na tayo. Bahagyang pinitik ni Julius Reed ang kanyang mga daliri, at agad na inihain ng waiter ang mga pinggan. Sa totoo lang, makukuha mo ang binabayaran mo. Ang presyo ay matarik, ngunit ang mga pagkain sa Asher Percival ay tiyak na top-notch. Ngunit sino ang may gana kumain ngayon? Lahat sila ay tumingin kay Julius Reed na may kakaibang mga mata, hindi maintindihan kung paanong ang dating walang kwenta ay biglang naging dominante. Sa baba, nang makita ni Calvin Leopold si Tess Radcliffe na bumagsak sa hagdan, naging berde ang kanyang mukha. Ang kanyang asawa ay tinatrato ng masama ni Julius Reed, ang doormat, at ito ay nababaliw sa kanya sa galit. Silas,
Kailangan mong panindigan ako sa bagay na ito. Nilingan niya si Silas Cook, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Calvin, para sa'yo, ako na ang bahala. May binulong si Silas Cook kay Jackson Brandon at saka naglakad kasama ang 4 o 5 matipunong lalaki. Sino ang nagmamalasakit sa Emperor Hall na ito? Makakaganti ako sa iyo. Dahil doon, inakay niya sina Calvin Leopold at Tess Radcliffe sa hagdan. Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok dito. Isang waiter ang hamarang sa daan nila. Anak, hindi mo ba nakikilala si Silas? Bago ka ba dito? Isang alapir sa likod ni Silas ang lumapit, patuloy na tinutulak ang waiter. Anong nangyayari? Sumugod si Tobias Percival, ang manager ng hotel, nang marinig ang kaguluhan. Ang mga makapasok sa Emperor Hall ay may natatanging katayuan, at hindi sila nang ahas na saktan sila. Tobias, hindi ba marunong makakita ang mga tao mo? Habang may hawak na bote ng beer, ngumisi si Silas Cook kay Tobias Percival, ibibigay ko lang ang aking respeto sa isang inumin, at ang batang ito ay naglakas loob na pigilan ako. Silas, may customer na black card sa loob, mas mabuti na huwag mo silang saktan. Si Tobias Percival ay pawis na pawis mula sa kanyang noo. Malaki ang reputasyon ni Silas sa Gonzales City, at hindi niya kayang saktan siya. Ngunit ang taong nasa loob ay maaaring hindi rin madaling pukawin. Calvin, tama ba ang intel mo? Nang marinig ang mga salita ni Tobias Percival, lumingon si Silas at bumulong. Kung talagang may hawak na itim na card sa loob, talagang nag-aatubili siyang magsimula ng gulo. Kung tutuusin, sa simpleng salita, siya lang ang pinakamabangis na aso sa ilalim ng utos ng dominating tiger. Kung talagang na-offend niya ang ilang big shot, si Aaron Jackson ay maaaring hindi tiyak na magtitiwala para sa kanya. Huwag kang mag-alala, isang talunan lang ang nabubuhay sa mga babae. Ang kanyang asawa ay nakipagtalik sa iba, at iyon ay kung paano siya nakakuha ng isang card na nakakaalam kung saan. Paliwanag ni Calvin sa mahinang boses sa tabi niya. Tobias, ibibili kita ng inumin sa susunod. Bang! Tumalikod si Silas at sinipa ang pinto sa pribadong silid ng Emperor Hall. Kung sino man ang nang-ahas na ay bully ang kanyang kaibigan, hindi sila aalis dito nang nakatayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 17 Pagharap kay Silas Cook sa Lungguhit 1. Narinig kong may naghahanda ng piging dito, kaya't ang hamak na Silas Cook ay dumating upang buhayin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos si Payne buksan ang pinto sa pribadong silid, si Silas Cook ay nagmamayabang papasok, hawak ang isang bote ng alak. Sinundan siya ng ilang matipunong kababata. Si Calvin Leopold at ang kanyang grupo ay hindi pumasok, nakatayo sila sa labas, nakikinig. Hinihintay na lang nilang mapahiya sina Keller Radcliffe at Julius Reed bago sila pumasok para tangkilikin ang palabas. Sir, ikaw, sampal. Magsasalita pa lang ang isang waiter nang sampilan siya ng isa sa mga kampan ni Silas Cook sa mukha. Bulag ka ba? Hindi mo kilala si Kuya Silas. Ang sampal na ito ay bumulaga sa mga empleyado ng Radcliffe Group at mga miyembro ng Radcliffe clan na naruroon. Ang iilang taong ito ay mukhang mabangis, at sa kanilang agresibong pagpasok, paanong hindi matatakot ang sinuman. Ayos lang, huwag takutin ang mga bisita. Iminuwestro ni Silas Cook ang kanyang kamay, senyales sa kanyang mga kampan na umatras. Narito ako ngayon para sa isang dahilan lamang, para mag-alok ng inumin sa lahat. Humarap siya sa mesa at pinalo ng putok, ang beer na hawak niya. Ngayon, sino ang host? Inilibot ni Silas Cook ang silid at nagtanong. Lahat ng mata ay agad na nabaling kay Keller Radcliffe. Ako, tumayo si Keller Radcliffe, nakakunot ang kanyang mga kilay habang nakatingin kay Silas Cook, and who might you be? Malinaw na may masamang intensyon ang bisita. Pero sa natatandaan niya, hindi siya nag-provoke kahit kanino. Ang hamak na Silas Cook, na gustong makisalo ng inumin kay Miss Radcliffe. Itinaas ni Silas Cook ang kanyang baso, at agad itong nilagyan muli ng kanyang mga kasamahan para sa kanya. Si Silas Cook mula sa Gonzales City, narinig ko na siya ay isang matigas na tao na may kaunting buhay sa kanyang mga kamay nitong mga nakaraang taon. Paano tayo napunta sa masamang panig ng salot na ito? Nang marinig ang karumal-dumal na pangalan ni Silas Cook, tila natakot ang mga empleyado at miyembro ng clan.
Lahat sila ay masunurin sa batas, kailan pa nila nasaksihan ang ganitong eksena. Gayunpaman, tila partikular na pinupuntirya ni Silas Cook si Kella Radcliffe, at wala itong kinalaman sa kanila. Sa kaisipang ito, ang lahat ay talagang sabik na panoorin ang paglalahad ng drama. Kaya si Kuya Silas, narinig din ni Kella Radcliffe ang pagiging kilala ni Silas Cook. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinag-isipan, dahil talagang walang koneksyon sa pagitan nila. Ayaw ni Kella Radcliffe ng gulo, kaya itinaas niya ang kanyang baso at nakipag-inuman kay Silas Cook. Ngunit bago pa niya maibaba ang kanyang baso, nilagyan na muli ito ng kampan ni Silas Cook. Anong ibig mong sabihin dito? Kumunat ang noo ni Kella Radcliffe, namumuo sa loob niya ang pagkabalisa. Sa mabuting kaibigan, ang 1,000 tasa ng alak ay masyadong kakaunti. Miss Radcliffe, tiyak na hindi mo ipagkakait sa akin ang mukha na ito, tama. Inikat ni Silas Cook ang kanyang baso, isang mapanuksong ngiti ang tumakip sa kanyang mukha. Ang ating kapatid na Silas ay nasa labas at halos maraming taon, at walang sino man ang nang-ahas na huwag igalang siya. Ang huling tao na nang-ahas na hindi humarap kay Brother Silas ay nabalian ng 2 paa. Huwag kang maging walang pagpapahalaga. Ang mga kababata sa likod ni Silas Cook ay nanunuya ng may pananakot, ang kanilang mga salita ay may halatang pagbabanta. Iinom ako para sa kanya. Nang hindi alam ni Kella Radcliffe ang gagawin, tumayo si Julius Reed mula sa kanyang tabi at inagaw ang baso. Sino ka sa tingin mo? Nagdilim ang mukha ni Silas Cook, at binasag niya ang kanyang baso sa lupa. Kapag gumawa ako ng mga bagay, hindi ito ang lugar ng ibang tao para makialam. Anak, nakakasira ka talaga ng mood. Sa sandaling matapos magsalita si Silas Cook, nagsimulang sumulong ang kanyang mga kampan patungo kay Julius Reed. Kuya Silas, ito ang asawa ko, makikipag-inuman ako sa iyo. Nagmamadaling pinulot ni Kella Radcliffe ang baso, nakatayo sa harap ni Julius Reed. Ang iba sa kanila ay umupo sa kanilang mga upuan, masigasig na manood ng palabas. Oh, so asawa pala ni Miss Radcliffe. Piningot ni Silas Cook ang kanyang tainga, nagsasalita ng may paghamak, narinig ko na ang pamilya Radcliffe ay ikinasal sa isang talunan, ito pala ang lalaking ito dito. Umiling siya, sabay turo kay Kella Radcliffe, kaya kung bitawan ito, ngunit nakikita mo itong case ng beer. Ikaw at ako ay hatiin ito, inumin mo lahat. Klang. Inihagis ng isang kasambahay ang isang case ng beer sa lupa, malamig at nagbabanta ang kanyang tingin. Parang agad silang susugurin at babaliin ang mga paa ni Julius Reed kapag hindi nasagot ang hamon. Kahit na ang isang hanggal ay maaaring sabihin na si Silas Cook ay narito upang pumili ng isang away. Umupo ka. Diniinan ni Julius Reed ang balikat ni Kella Radcliffe, pinaupo siya pabalik sa upuan. Kuya Silas, tama ba? Matagal ko nang narinig ang iyong mahusay na reputasyon. Kinuha ni Julius Reed ang isang bote ng beer sa mesa at tinimbang ito sa kanyang kamay. Bata, minamaliit talaga kita. Ang lalaking nabubuhay sa isang babae ay hindi marunong umimik. Nang marinig ang mga salitang ito, sumili ang mapang-asar na tingin sa mga mata ni Silas Cook. Kung tutuusin, ang reputasyon ng isang tao ay parang anino, at siya, si Silas Cook, ay ipinagmamalaki na kilala siya. Bang! Ngunit sa sumunod na sandali, marahas na inihagis ni Julius Reed ang bote ng beer sa kanyang kamay, na binasag ito sa mukha ni Silas Cook. Ang napakalaking puwersa ay nagpa-atres kay Silas Cook ng ilang beses, at nagsimulang lumabas ang dugo sa kanyang noo. Fuck! Sa tingin mo kaya mo akong paglaruan? Inilagay ni Silas Cook ang kanyang kamay sa kanyang noo, dahan-daang pinunasan ang sariwang dugo, at pagkatapos ay dinilaan ito ng kanyang dila. Tway! Isang malamig na tawa ang kanyang pinakawalan at itinuro si Julius Reed, kung hindi kita matalo na lumpo ngayon, kukunin ko ang apelyido mo. Bang! Biglang isinara ang mga pinto sa Emperor Hall. Natakot kahit na ang mga kumakain. Si Silas Cook ay isang walang awa na tao, at ngayon ay nang-ahas si Julius Reed na hampasin siya ng bote ng beer sa ulo. Isang ginaw ang bumaba sa gulugad ng lahat. Kuya Silas, wala kaming kinalaman sa kanya, mangyaring huwag mong ilabas sa amin ang iyong galit. Tumayo ang isang empleyado ng Radcliffe Group, na may pilit ng ngiti. Talagang natatakot siya na si Silas Cook, sa kanyang galit, ay haharapin din siya.
Sampal. Pumunta ka sa impyerno, ihinto ang paggawa ng gulo. Sinampal ni Silas Cook ang empleyado sa buong mukha at naglabas ng punyal mula sa kanyang ibabang likod. Anak, dahil naglakas loob kang saktan ako ngayon, pipalayan ko ang mga kamay mo. Julius, sa sobrang pananabik ni Keller Radcliffe halos umabot na sa lalamunan ang puso, kung talagang magseryoso si Silas Cook, huli na para tumawag ng pulis. Ngayong nakalok na ang pinto ng pribadong silid, walang ideya ang mga tao sa labas kung ano ang nangyayari sa loob. Ito ay isang sitwasyon kung saan ang langit ay hindi tumugon at ang lupa ay hindi makakatulong. Wala lang, minor trouble lang. Tinapik ni Julius Reed ang kanyang balikat, senyales kay Keller Radcliffe na huwag mag-alala. Hindi pa niya nasubukan kung gaano kahusay ang kanyang mga kasanayan mula nang mabawi ang kanyang memorya. Ngayon na ang isang taong walang pag-iintindi sa kinabukasan ay pumasok, maaari na rin niyang masiyahan ang mga ito. Nakaharap ka sa kamatayan at ginagawa mo pa rin ang matigas na tao. Ay drag mo siya rito. Pinunasan ni Silas Cook ang kanyang mga mata, walang tigil ang pag-agos ng mga luha. Beer na may halong dugo, dahilan para duguan at pula ang kanyang mga mata. Naglakas loob kang saktan si Kuya Silas, humihingi ka ng kamatayan. Lumapit ang ilang mga kababata, na inaabot upang hawakan ang braso ni Julius Reed. Basag. Tumabi si Julius Reed, diretsyong nabali ang braso ng isang underling. Umalangaw-ngaw sa pribadong silid ang isang sigaw na parang pagkatay ng baboy, ngunit walang balak na tumigil si Julius Reed. Ang kanyang kanang paa ay mabangis na sumipa, na lamapat ng husto sa dibdib ng kababata. Bang! Lumipad ang buong katawan ng hitman at napahiga sa lupa, dumura ng dugo. Practitioner. Kumunat ang noo ni Silas Cook at parang ahas ang bumaril. Mag-ingat ka. Naalarma na sigaw ni Keller Radcliffe nang makita siyang biglang kumilos. Perpektong timing. Hinawakan ni Julius Reed ang isang underling gamit ang isang kamay, at inikat ang kanyang katawan. Perk. Ang kutsilyo ni Silas Cook, tumpak at hindi nagkakamali, ay bumulusok sa katawan ng kababatang iyon. Bang! Sinamantala ang sandali, naghatid ng flying kick si Julius Reed sa tadyang ni Silas Cook. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 18, mayabang na si Jackson Brandon isa. Bitek. Ang tunog ng mga buto ay malinaw na malinaw. Si Silas Cook ay pumulupot sa lupa, ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang kumikibot. Samantala, walang tigil sa pag-iyak ang ilan sa kanyang mga kampan, puno ng dugo ang kanilang mga katawan. Lahat ay tumingin kay Julius Reed na may mga mata na nakakita ng isang halimaw. Kailan naging napakalakas nitong karaniwang tahimik at hindi kapansin-pansing talunan. Umupo si Keller Radcliffe sa kanyang upuan, ang kanyang tingin ay bakante. Nakatira sa iisang bahay kasama niya sa loob ng 3 taon, bigla niyang naramdaman na hindi niya talaga naiintindihan si Julius Reed. Bilang asawa, nabigo nga siya. Ngunit hindi siya dapat maging ganap na ignorante tungkol sa kanyang sariling asawa. Ang kasalukuyang Julius Reed ay lubos na naiiba sa dati. Hindi ka ba mahilig uminom? Gusto mong uminom hanggang mabusog ka? Yumuko si Julius Reed sa ulo ni Silas Cook at casual na nagbukas ng bote ng beer. Kuya, nagkamali ako. Mabilis ang paghinga ni Silas Cook, namumula na ang mukha nito. Ang sipa na ito ay nabali ng hindi bababa sa 2 sa kanyang mga tadyang. Ang isang tunay na tao ay higit na nakakaalam kaysa kumain ng pagkawala sa harap ng kanyang mga mata, binalak niyang magpanggap na sumusunod sa ngayon at pagkatapos ay tumawag para sa paghihiganti pagkatapos makalabas. Huwag kang tumigil. Sasamahan kita ngayon hanggang sa mabusog ka. Ibinuhos ni Julius Reed ang beer sa bibig ni Silas Cook kaya pinilit itong inumin. Maya-maya, isang bote ng beer ang naubos. Si Julius Reed ay naglabas ng isa pang bote, binuklat ito, at sabay-sabay na ibinuhos sa lalamunan ni Silas Cook. Kuya, nagkamali ako, hindi ko na kaya, hindi na ako makakainom. Gamulong si Silas Cook sa kanyang tagiliran sa lupa, walang tigil na pagsusuka. Mabilis na bumuhos ang serbesa, na agad na lumilikha ng mga bula sa kanyang tiyan, kaya hindi niya napigilan ang pagsusuka. Pero bago pa siya makatapos, muling nagsali ng beer si Julius Reed sa kanyang bibig. Sobra na yan. Napalunok ang mga nanonood at nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad.
Hindi na ito ang Julius Reed na binubuli araw-araw, para siyang buhay na yama. Sa isang iglap, naubos na ang 10 bote ng beer. Nakahiga si Silas Cook sa lupa na may maputlang mukha, sa paghihirap. Ngayon ay talagang hinihiling niya ang kamatayan. Mas gugustuhin niyang mamatay ng minsanan kaysa magdusa pa. Kumalabog ang kanyang tiyan na parang binabaligtad, at nakaramdam siya ng kirot na parang kirot. Ang liit na kapasidad para sa alak, at nagsasalita ka tungkol sa pag-inom sa nilalaman ng iyong puso. Tumayo si Julius Reed, tinapakan ang mukha ni Silas Cook. Aking babae, naglakas loob ka bang yayain siyang uminom? Sa sandaling iyon, isang matinding hangarin ng pagpatay ang bumungad sa kanya. Ngunit namula ang mga mata ni Keller Radcliffe, at halos maluha. Hindi ba ito ang gusto niya? Ang magkaroon ng isang tao na tumayo sa kanyang harapan kapag siya ay may problema, na umaako sa lahat para sa kanya. Sa 3 taon, hindi niya akalain na ang taong iyon ay si Julius Reed. Ang asawang minamaliit ng lahat, binabanggit siya bilang isang walang kwentang talunan. Sa wakas, hindi na niya napigilan ang kanyang panloob na emosyon at napaluha sa mesa. 3 taon ng mga hinaing ang pinakawalan sa sandaling iyon. Julius, salamat, tahimik na sabi ni Keller Radcliffe sa kanyang puso. Yung linyang baby ko, naglakas loob ka din na painumin siya, hindi ba ito ay para sa lahat ng naruroon? Sa loob ng 3 taon, pinahirapan siya ng mga taong ito, binubuli si Keller Radcliffe hanggat maaari. Ngayon, ginagamit ni Julius Reed ang paraang ito para balaan ang lahat. Ang aking babae ay hindi dapat ay bully ng sinuman. Noon lang, tila may naalala ang isa sa mga kasambahay, agad na namutla ang kanyang mukha. Sumandal siya sa tenga ni Silas Cook at sinabi sa nanginginig na boses, mukhang may problema ang Black Bear dahil nasaktan niya ang taong ito. Noong araw na iyon, nang hinanap ni Julius Reed si Aaron Jackson sa Copper Sparrow platform, nagkataong nasa malapit ang kababatang ito. Biglang nangyari ang lahat na hanggang ngayon ay hindi na niya maalala. Ano? Biglang nanghina ang mga mag-aaral ni Silas Cook, pakiramdam na parang naubos ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan. Sinamantala ang puwang na ito, kinuha ng isa pang kampan na may mas magaan na pinsala ang kanyang mobile phone at nagpadala ng mensahe sa mga tao sa ibaba. Nang mga sandaling iyon, si Jackson Brandon at ang kanyang grupo ay umiinom sa ibaba. Ngayon ay minarkahan ang kanyang ika-26 na kaarawan, at maraming mayayamang ikalawang henerasyon mula sa Gonzales City ang sumugod upang ipagdiwang. Dahil hindi ma-accommodate ng private room ang lahat, nagpabok na lang si Jackson Brandon sa buong unang palapag para uminom at magsaya kasama ang kanyang mga kapatid. Ang Brandon family ng Gonzales City, mga tunay na heavyweights na may hindi mabilang na mga asset, ay nagkaroon ng malalim na koneksyon sa maraming big shot. At bilang nag-iisang anak ng Brandon family, si Jackson Brandon ang naging focus ng pambabula ng lahat. Habang umiinom ang lahat, tahimik na lumapit sa tabi ni Jackson Brandon ang isang binata at bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Ano? Inilapag ni Jackson Brandon ang baso ng alak sa mesa, isang malamig na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Boss, anong nangyari? Ilang kabataang pinakamalapit sa kanya ang nakadama ng mali at mabilis na nagtanong. Si Silas Cook ay binugbog sa itaas. Bahagyang bumantong hininga si Jackson Brandon at natatawang sinabi sa lahat ng nasa mesa, lasing na kasama ko si Silas Cook, at ako, si Jackson Brandon, ay hindi maaaring umupo at huwag pansinin ito. Dahan-dahan siyang tumayo, at may nagsuot agad ng coat sa balikat niya. Tama. Ang ating Jackson Brandon ay kilala sa kanyang natatanging katapatan. Sino sa Gonzales City ang hindi nakakaalam niyan? Hindi makapaniwala na may nang-ahas na gumawa ng kaguluhan sa ilalim ng ilong ng tigre. Agad na sumabog sa daldalan ang mga binata. Ilang beses na silang nag-iinuman, na ang bawat isa ay nagpapakita ng lasing na mukha, ngayon ay mas mapusok kaysa dati. Kasama si Jackson Brandon dito, kahit sino pa ang kabilang partido, mabubugbog lang sila. Pupunta tayo pagkatapos. Palaging may ngiti sa mukha ni Jackson Brandon, walang pakialam sa katayuan ng ibang tao bago siya. Ang reputasyon bilang pinakapangunahing young master ng Gonzales City ay hindi ibinigay ng walang kabuluhan. Sa pagsasamantala sa alak, maaari niyang ipakita ang kanyang kakayahan habang mukhang mapagbigay at tapat.
Bakit hindi niya samantalahin ang pagkakataon? Bukod dito, sa pananaw ni Jackson Brandon, ito ay puro kasiyahan para sa kanyang sarili. Tara na, dose-dose ng mga tao ang nagmamayabang patungo sa Emperor Hall. Bang! Ang mga pinto sa Emperor Hall ay sinipa sa pangalawang pagkakataon. Narinig mo bang may nanakit sa kaibigan ko? Tahimik na naglakad si Jackson Brandon sa pribadong silid, nakatikip sa kanya ang isang Amerikana at isang sigarilyong nakalawit sa kanyang mga labi, ang kanyang mga mata ay hindi direktang nakatingin sa sinuman sa loob ng silid. Pagkasabi nun, dose-dose ng tao ang biglang bumuhos. Ang mga taong ito ay namumula na may layuning pumatay, amoy alak. Ang mga empleyado ng Radcliffe Group, na wala na sa mood kumain, ay umupo sa kanilang mga upuan na nanginginig sa takot. Sinong mag-aakala na ang hapunan ay istorbohin ng mga halimaw? Kahit na hindi nila nahulaan ang pagkakakilanlan ni Jackson Brandon, ang kapaligiran lamang ay sapat na upang sabihin na hindi sila nakikipag-usap sa isang taong magaan. Silas Cook, anong nangyari? Tumingin si Jackson Brandon sa ibaba upang makita si Silas Cook na nakahandusay sa lupa. Sa sandaling iyon, mapatla ang mukha ni Silas Cook, at nagkalat sa paligid niya ang mga basag na bote ng beer. Ang iba naman ay hindi na gumanda, bawat isa ay namimilipit sa sakit sa sahig. Mr. Brandon, ako ay nahulog sa aking sarili, ito ay wala. Huminga ng malalim si Silas Cook, sinubukang pilitin ang isang ngiti sa kanyang mukha. Tiyak na alam niya ang tungkol sa Dominating Tiger affair. Kung na-offend niya ulit si Julius Reed, baka ma-eliminate lang siya ni Aaron Jackson mismo. Sa sandaling binigkas niya ang mga katagang ito, hindi lang ang mga taga-Radcliffe family ang nagulat, kundi si Jackson Brandon din mismo ang nagulat. Nabugbog ng ganoon at walang lakas ng loob na umutot, ito rin ba ang Silas Cook na kilala sa kanyang pagiging matapang at palaban? Sa akin dito, ano ang kinatatakutan mo? Kahit na ang emperador mismo ang sumakit sa iyo, papaluhod ako sa kanya at hihingi ng tawad sa iyo, seryosong sabi ni Jackson Brandon, at may kakayahan siyang gawin iyon. Ang implicature ay para kay Silas Cook na magsalita ng buong tapang ng walang pag-aalala. Mr. Brandon, naging pabaya lang talaga ako. Pilit na giit ni Silas Cook. Nagawa niyang magpadala ng text kay Dominating Tiger nang hindi napapansin ng iba, umaasang mabawi ang kanyang mga pagkakamali. Dahil sa laki ng insidente, tiyak na aaksyon si Jackson Brandon. Sa buong Gonzales City, malamang si Aaron Jackson lang ang makakalaban kay Jackson Brandon. Pagkatapos ay ipagpalagay muna natin na ito ay may kinalaman sa lahat ng naruroon. Pinitik ni Jackson Brandon ang upos ng sigarilyo mula sa kanyang kamay, sumenyas, at sinabing, "Magsimula tayo sa mga nasa kaliwa, isa-isa." Tumanggi akong maniwala na hindi tayo makakakuha ng mga sagot mula sa kanila. Oo, ilang kabataang lalaki ang humakbang, patungo sa mga empleyado ng Radcliffe Group. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11, hamon kay Jackson Brandon sa lungguhit isa. Nang sabihin ito ni Jackson Brandon, natakot niya ang lahat ng empleyado. Lahat sila ay disenteng mga manggagawang puti, kailan pa sila nakakita ng ganitong eksena. Kayong grupo ng mga bulag na tanga, hindi man lang kinikilala si Mr. Brandon. Dahil ayaw mong umamin ng tapat, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Isang binata na nakasuot ng pula ang lumabas mula sa likuran ni Jackson Brandon, ang kanyang damit ay nagpapahiwatig na siya ay hindi maganda. Mr. Brandon. Sa sandaling marinig ng lahat ang pangalan ni Jackson, sila ay lubos na napatulala. Sa Gonzales City, kinilala si Jackson Brandon bilang numero 1 playboy. Sa suporta ng Brandon family, araw-araw niyang ibinaba ang kanyang timbang. Maraming kilalang tao sa Gonzales City ang kinailangang tumango at yumuko, na tinawag siyang Mr. Brandon pagkatapos siyang makita. Isang figurang kasing Diyos nito, siya ba ay isang taong kayang-kaya nilang saktan? Kaya naman ang mga miyembro ng Radcliffe clan ang unang lumapit, tinuro si Julius Reed at sinabing, Mr. Brandon, siya ang nakatama sa kanya, wala itong kinalaman sa atin. Oo, Mr. Brandon, hindi talaga namin alam. May ulo para sa isang utang, ang bagay na ito ay ang lahat ng ginagawa ni Julius Reed, ito ay walang kinalaman sa amin. Napatayo silang lahat sa kinauupuan nila,
habang nagbubulungan at nakaturo kay Julius Reed. Karamihan sa kanila ay naghahanap ng dahilan para makapaghiganti, sinamantala ang pagkakataong ito para sugpuin ang mag-asawang ito. Nangangahulugan ang pagkakasala kay Jackson Brandon na tiyak na nawala ang posisyon ng pinuno ng proyekto para sa pakikipagsapalaran ng Radcliffe. Ang masama pa, maaaring kailanganin pa ni Old Master Radcliffe na personal na makialam, at maaaring hindi man lang ibigay sa kanya ng pamilyang Brandon ang mukha. Ang yabang mo talaga. Pero mahina ka. Diretso ang tingin ni Jackson Brandon kay Julius Reed habang nakapulupot ang mga kamay sa likod. Medyo may impression siya sa manugang na ito ng Radcliffe family. Ang kasal 3 taon na ang nakakaraan ay naging katatawanan ng mga residente ng Gonzales City sa kanilang oras ng paglilibang. Balak ba ni Mr. Brandon na makialam sa usaping ito? Sumando si Julius Reed sa upuan at tumingin kay Jackson. Nakapatong ang baba sa kamay at mga mata na puno ng saya. Sa kanyang kasalukuyang mga kasanayan, ang pagkatalo sa mga taong ito ay walang problema. Ngunit ano ang kanyang katayuan? Kaya ba niyang kumilos ng basta-basta? Bro, inilalagay ako ni Tim sa isang curl position. Pinay-hit ni Jackson Brandon ang kanyang leeg, at agad na tumakbo ang kanyang mga alipores, na nagdala sa kanya ng isang upuan. Dumating si Silas Cook upang ipagdiwang ang aking kaarawan ngayon, kaya siya ang aking kapatid, si Jackson Brandon. Maaari kang lumabas at magtanong tungkol sa kung paano ako, si Jackson Brandon, tinatrato ang aking mga kapatid, talagang inilagay ko ang aking sarili sa linya para sa kanila. Umupo siya sa upuan, casual na naka-cross legs. Isang masamang tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Ngayon, sa paghampas mo sa kanya, sinasampal mo ang mukha ko. Kung matatapos lang ang bagay na ito, paano ako titignan ng iba, Jackson Brandon, sa hinaharap? So, desidido ka bang lumaban sa akin? Bahagyang ngumiti si Julius Reed. Mr. Brandon, I'm so sorry. Humihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan niya. Si Kella Radcliffe, nag-aalangan, tumayo at hinawakan ang isang baso ng alak. Sana ay maging mapagbigay ka at hindi yumoko sa aming antas. Pagkasabi noon, mabilis niyang hinayla si Julius Reed, humihingi ng paumanhin kay Mr. Brandon, huwag masyadong matigas ang ulo. Si Jackson Brandon ay hindi katulad ni Silas Cook, siya ang tunay na pakikitungo, isang tunay na young master. Ang pamilya Brandon ay mayroon lamang itong isang anak na lalaki, at halos lahat ay naiwan sa kanyang kapritsyo. Sa harap ng ganoong lalaki, maaari lamang silang magpasakop. Humihingi ng tawad. Tumawa ng malakas si Julius Reed at itinuro si Jackson Brandon. I apologize, do you dare accept it? Nang matapos siyang magsalita ay natigilan ang lahat. Ang mga miyembro ng Radcliffe family at mga empleyado ng Radcliffe Group ay nakatingin sa kanya na para bang isa siyang tanga. Ikaw, isang walang kwentang manugang, sino ka para tumindig kay Mr. Brandon. Nang makarecover na si Jackson Brandon, tumawa siya ng malakas sa kanyang upuan na nakayuko pasulong at paatras. Bumaling sa kanyang mga alipores, natatawa niyang tinanong, tama ba ang narinig ko? Talagang sinasabi ng taong ito na hindi ako mangangahas na tanggapin. Siya ang unang nangahas na makipag-usap sa ating Mr. Brandon ng ganoon. Ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko sa buong taon. Sa Gonzales City, mayroong isang taong naglakas loob na hamanin si Mr. Brandon. Nakakainsulto ang mga binata na parang narinig lang nilang biro. Nagmula sila sa mga kilalang background, bawat isa ay may matatag na family history. Pero sa harap ni Jackson Brandon, hindi pa ba nila kailangang umasal na parang aso? Kung gayon, ayusin natin ng maayos ang account na ito. Biglang nagdilim ang mukha ni Jackson Brandon, at ang kanyang boses ay may dalang pagpatay na layunin. Mabilis na pinalis ng grupo ng mga binata sa likod niya ang mga ngiti sa kanilang mga mukha, handang kumilos anumang oras. Kaarawan ko ngayon, kaya naisipan kong bigyan ka ng pagkakataon, sabi niya. Tumayo siya, nakatitig ng diretso kay Julius Reed, itinuro ang espasyo sa pagitan ng kanyang mga binti, gapangin mo rito, at iiwan kita ng isang paa. Bilasan mo, mamaya, hindi lang paa ang hindi mo mailigtas, maging ang mga braso mo. Ang aming mahal na Jackson Brandon ay mapagbigay. Huwag mabaygo sa pahalagahan ito. Ilipat ito,
At huwag pilitin ang mga kapatid na kumilos. Matapos maipaliwanag ni Jackson Brandon ang kanyang paninindigan, ang mga sayon na ito ay lumapit kay Julius Reed na may mapanoksong mga mukha. Bilasan mo, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Brandon. Basura ka, anong pinapakita mo? Ngayon hinayla mo kaming lahat ihi. Eksakto, isang jinx, isang walang kwenta. Nang makita ang mga bagay na papunta sa timog, agad na tinalikuran ng mga miyembro ng Radcliffe family si Julius Reed, sabik na ihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa kanya sa unang pagkakataon. Julius, anong gagawin natin? Ibinaba ni Kela Radcliffe ang kanyang baso, namutla ang kanyang mukha. Bakit hindi ko tawagan si Lolo at hilingin sa kanya na tulungan tayo? Sa kasalukuyang sitwasyon, tanging si Zaid Radcliffe lang ang maaaring magamit pa rin. Pero masasaktan ba niya ang Brandon family para sa kanya? Miss, bakit mo ibinaba ang baso mo? Hindi ka pa nagtotoast sa akin. Tiningnan ni Jackson Brandon si Kela Radcliffe, isang kurbo na lumilitaw sa sulok ng kanyang bibig. Aaminin niya, talagang napakaganda ni Kela Radcliffe, lalo na ngayon sa suot nitong goose yellow na damit na lalong nagpatingkad sa kanya. Alam mo ba kung bakit labis na nagdusa si Silas Cook? Tumayo si Julius Reed, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Dahil siya ay naglakas loob na gawing toast ang aking babae, sabi niya. Hindi pa man siya nakakatapos magsalita ay isang malamig na aura ang bumungad sa kanya. Mukhang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Mahigpit na sinabi ni Jackson Brandon, balilin ko ang iyong mga paa at gagawin kang gumapang sa lupa, pinapanood ang kanyang toast sa akin. Sa Gonzales City, lahat ay tatanggaw-tango at yumuyuko nang makita siya. Ngunit ngayon sa Asher Percival, may nangahas na hindi siya igalang. Si Jackson Brandon ay nagngangalit sa loob. Dahil sa alak, kumilos siya ng mas walang ingat, tiwala na aayusin ng pamilya Brandon ang anumang gagawin niya. Susubukan ba natin? Marahan na tumawa si Julius Reed, biglang kumuha ng bote ng beer, at binasag ito sa ulo ng pinakamalapit na binata. Julius, bulalas ni Kela Radcliffe. Kung si Julius Reed ay nagsimula ng isang away, kung gayon walang pagkakataon na maibalik ang mga bagay. Bugbugin mo siya hanggang mamatay. Matatalo ako. Kumunat ang noo ni Jackson Brandon, namumuo ang galit sa kanyang puso. Ang hampasin ng isang tao sa harap niya ay talagang isang hangarin ng kamatayan. Bang! Noon lang, ang pinto ng pribadong silid ay sinipa sa ikatlong pagkakataon. Sino ba ang nagdudulot ng kaguluhan sa negosyo ni Mr. Brandon? Tumalikod ang isa sa mga binata at sumigaw patungo sa pintuan. Ngayon, ganap na walang takot na may alkohol sa kanilang sistema, hindi sila natatakot sa langit o lupa. How dare you talk to Aaron Martin ng ganyan? Mula sa mga bagong dating, isang matipunong lalaki ang humakbang at nag-iisang binuhat ang binata. Mas mabuting isipin ang iyong dila sa hinaharap, o baka mabali ko lang ang leeg mo. Ang matipunong lalaki, parehong malakas at matipuno, ay hinawakan ang binata sa itaas ng walang kahirap-hirap gaya ng isang agila na nakahawak sa isang sisiw, na tinatakot siya sa malamig na pawis. Jabari, bitawan mo siya. Ang lalaking nangunguna sa mga bagong dating ay itinuwid ang kanyang kurbata at iwinagayway ang isang dismissive na kamay. Scram! Sa isang malakas na pagtulak, pinatumba ni Jabari ang binata sa lupa. Dominating Tiger, nandito ka ba para maghayganti sa ngalan ni Silas Cook? Lumingon si Jackson Brandon at napagtanto na ang nakatayo sa pintuan ay walang iba kundi ang katulong ni Aaron Jackson na Dominating Tiger. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 20, sapat na ba ang mukha ko? Sa Lungguhit L. Si Silas Cook ay isa sa mga tauhan ni Aaron Martin. Alam ng lahat sa Gonzales City na sa likod ni Aaron Martin ay nakatayo si Aaron Jackson. Ngayon, si Silas Cook ay malubhang nasugatan, at si Aaron Martin ay dumating kasama ang kanyang mga tauhan, galit at nananakot. Naniniwala si Jackson Brandon na narito siya upang ipaghiganti si Silas Cook. Maging ang mga miyembro ng Radcliffe clan ay ganoon din ang naisip. Aaron Martin, ang mismong pag-iral na pumapatay ng hindi kumukurap. Nagkatinginan ang mga miyembro ng clan, tanging kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan ang nakikita sa mga mata ng isa't isa. Para lang sa kainan, anong klaseng bathala ang naprovoke nila. Ngunit ngayon, hindi sila makaalis.
Nandito rin si Mr. Brandon. Tinanggal ni Aaron Martin ang kanyang salaming pang-araw, lumakad ng nakangiti, at inilahad ang isang kamay. Kapag ang lalaki ni Aaron Martin ay binugbog, natural, ako, si Jackson Brandon, ay hindi maaaring tumayo lamang. Tumayo si Jackson Brandon mula sa kanyang upuan, nakipagkamay kay Aaron Martin, at pagkatapos ay umupo muli. Bagamat may malaking reputasyon si Aaron Martin, sa bandang huli, hindi siya kapantay ni Jackson Brandon, na hindi kailangang maging masyadong magalang sa kanya. Muntik na akong maghiganti para sa iyo, Aaron Martin. Sa tamang panahon, ikaw mismo ang makakasaksi nito. Naglabas ng sigarilyo si Jackson Brandon, at agad na may nagsindi nito sa likod niya. Aaron Martin, gusto mo? Tumingin siya kay Aaron Martin ng may interes. Nais din ni Jackson Brandon na makibahagi sa ilang mga kulay abo na industriya, ngunit kasama si Aaron Jackson, hindi ito maginhawa para sa kanya na gawin ito. Ang pagkapanalo kay Aaron Martin ay isang bagay na naisip niya ng higit sa isang beses. Ngayon ay isang bihirang pagkakataon. Salamat sa magandang alok, Mr. Brandon, ngunit hinihit-hit ko lamang ang mga sigarilyong ibinigay sa akin ni Aaron Jackson, nakangiting sabi ni Aaron Martin habang tumatanggi. Fine. Sa tuwing interesado ka, Aaron Martin, puntahan mo lang ako. Tumanggaw si Jackson Brandon at hindi na nagsalita pa. Hindi nagmamadaling manalo sa isang tulad ni Aaron Martin. Aaron Martin, itong binata ang labis na nasaktan si Silas Cook. Tinuro ni Jackson Brandon si Julius Reed. Sa harap ni Aaron Martin, baliin mo muna ang dalawang paa niya para sa akin. Oo, ilang kabataang lalaki ang nagtaas ng manggas at lumapit kay Julius Reed. Maghintay ka. Maya-maya lang, tumayo si Aaron Martin at dahan-daang lumapit kay Silas Cook. Ngayon si Julius Reed ay parang patay na. Nakakasakit kay Jackson Brandon at Aaron Martin ng sabay, talagang iniisip niya na napakahaba ng buhay niya. Kung magkamali, baka madrag din si Kela Radcliffe. Ang mga miyembro ng pamilya Radcliffe ay natutuwa, ang kanilang mga mukha ay puno ng panunuya. May itsura din si Jackson Brandon na nanonood ng isang palabas. Si Aaron Martin ay kilala bilang walang awa at walang awa. Sa pagkakataong ito, ang sarili niyang lalaki ang nabugbog, tiyak na hindi niya ito papakawalan ng madali. May conflict ka ba sa kanya? Malamig na tanong ni Aaron Martin. Gayunpaman, sa pandinig ng iba, may naramdaman. Mahalaga ba kung sino ang nakipag-away kung kanino? Ang mahalaga ay ang isa sa mga tauhan ni Aaron Martin ay nabugbog, at nabugbog ng napakatindi. Aaron Martin, ako. Bang! Bago pa matapos magsalita si Silas Cook, sinipa siya ni Aaron Martin. Spurt! Malakas ang sipa, na direktang nagdulot ng pagluwa ng dugo ni Silas Cook. Natahimik ang pribadong silid, napakatahimik na may naririnig kang pagbagsak ng pin. Natigilan ang lahat, hindi maintindihan ang nangyari. Aaron Martin, anong ibig mong sabihin dito? Napakunot-noo si Jackson Brandon, ibinagsak ang kanyang sigarilyo sa lupa. Malubhang nasugatan na si Silas Cook, bakit bibigyan pa siya ni Aaron Martin ng dagdag na sipa? At ang lakas nito ay napakalakas. Bulag ang nasasakupan ko at nagambala si Brother Reed. Patawarin mo kami. Hindi pinansin ni Aaron Martin si Jackson Brandon at Thump, lumuhad sa harap ni Julius Reed. Halos lumuwa ang eyeballs ng lahat. Gonzales City Dominating Tiger, ang nangungunang assistant ni Aaron Jackson. To think kailangan niyang lumuhad sa harap ng isang walang kwentang bagay ngayon. Aaron Martin, anong ibig mong sabihin dito? Nagmamadaling tumayo si Jackson Brandon sa kanyang upuan at mabilis na naglakad papunta sa gilid ni Dominating Tiger. Bumangon ka, hindi mo alam ang bagay na ito, hindi kita masisisi. Ikanaway ni Julius Reed ang kanyang kamay, at agad na tumayo si Dominating Tiger. Anong tinatitigan mo? I-drag mo itong basura para sa akin, dali. Palibhasay na patawad na ni Julius Reed, ang Dominating Tiger ay tila lubos na gamaan. Gamit ang kanyang kamay, maraming tao ang agad na sumugod at kinaladkad si Silas Cook. Bagamat hindi siya malinaw tungkol sa relasyon ni na Julius Reed at Aaron Jackson, ang katotohanang personal na kumilos si Aaron Jackson ay nangangahulugan na hindi ito maliit na bagay. Aaron Martin, siya ba ay isang kakilala mo? Nagdilim ang mukha ni Jackson Brandon,
At naging hindi kaaya-aya rin ang tono nito. Itong si Kuya Reed ay kaibigan ng ating Aaron Jackson. Ang aking mga nasasakupan ay bulag at sinaktan si Kuya Reed. Ang swerte niya na hindi siya nabugbog hanggang sa mamatay. Pagkatapos magsalita, dirdiretsong naglakad si Dominating Tiger papunta kina Julius Reed at Kela Radcliffe. Bro, hipag, ihahatid na kita pauwi. Okay, hindi pa lubos na naiintindihan ni Kela Radcliffe ang nangyayari. Iyon ay Dominating Tiger pagkatapos ng lahat. Para talagang lumuhad sa asawa niya. Nilingan niya si Julius Reed at nakita niya ang ngiti sa mukha nito. Na parang inaasahan na niya ito sa lahat ng panahon. Sandali, nagyelo ang tingin ni Jackson Brandon. Dahil naayos na ang isyo ni Silas Cook, hindi ba dapat ay ayusin na natin ang sarili nating mga marka? Ang malamig niyang mga mata ay tumingin kay Julius Reed, at mahigpit niyang pinagdikit ang kanyang mga kamay. Ang lantarang insultuhan siya, si Jackson Brandon, ay una para kay Julius Reed. Kung hindi niya tinuruan ng leksyon si Julius Reed, magiging katatawanan siya ng buong Gonzales City. Sinabi ko na sa iyo noon, ang mukha ko ay isang bagay na hindi mo kayang bayaran. Napangiti na lang si Julius Reed, puno ng pang-aalipusta ang mga mata. Mr. Brandon, ituring itong isang pabor para sa akin, Dominating Tiger, at hayaan mo na ito ngayon. Ang nangingibabaw na Tiger ay tumingin kay Jackson Brandon na may determinadong ekspresyon. Maaaring malaki ang impluwensya niya, Jackson Brandon, ngunit hindi ito kumpara sa pressure ni Aaron Jackson. Huwag mong isipin na dahil lang sa may Dominating Tiger kang sinusuportahan, kaya mo akong kausapin ng ganyan. Itinuro ni Jackson Brandon si Julius Reed, binibigkas ang bawat salita. Ngayon, walang mukha ng sino man ang gagawa, dapat mong iwanan ang iyong mga binti sa likod. Hindi pa man siya nakapagsalita, nagkukumpulan na ang mga binata. Paano kung ipilit kong protektahan siya? Ang nangingibabaw na tigre ay nakatayo sa harap ni Julius Reed na may parehong malungkot na ekspresyon. Ngayon, kahit na ang buhay niya ay kabayaran, kailangan niyang protektahan si Julius Reed. Kung hindi, kung nagalit si Aaron Jackson, hindi siya magkakaroon ng tahimik na buhay. Ang pagkamatay ng Black Bear ay malinaw sa isipan ng Dominating Tiger. Sinasadya ba akong kalabanan ni Aaron Martin? Tumangala si Jackson Brandon, dumilim ang mukha. Iginagalang kita sa pamamagitan ng pagtawag sa iyo na Aaron Martin. Pero kung hindi, ano ka? Whoosh! Ang mga taong sumusunod sa Dominating Tiger ay agad na sinugod, hinarap ang mga kabataan. Lalong lumalim ang amoy ng pulbure. Dahil ang magkabilang panig ay nasa bingit na ng pag-aaway, na handang mag-apoy. Si Kela Radcliffe ay lubos na natakot. Kailan pa siya nakakita ng ganoong eksena? Nangunguna sa tigre, ang iyong mukha ay hindi sapat na halaga. Si Jackson Brandon ay sumasenyas ng Engrandi. Ang sino mang maglakas loob na pigilan ako ay bugbugin hanggang mamatay. Pero noon lang, bang, ang pinto ng pribadong silid ay sinipa sa ikaapat na pagkakataon. Isang lalaking nakasuot ng puti ang pumasok na mabagal, kalmado ang mukha, may bitbit na hangin ng isang maginoo, ngunit banayad din na nagpapakita ng kalupitan. Jackson Brandon, iniisip ko kung sapat ba ang halaga ng mukha ko.